5 araw ang nakalipas, pumalaot kami ni Papa para mangisda. Nang gabi ring iyon, inatake kami ng isang malaking white shark. Kasawi ang palad na nasawi si Papa. Chen Fan, anak, wala na ang papa mo. Mula ngayon, ako na ang magtataguyod sa pamilyang ito. Para sa iyo ang 2 bahay sa lungsod, kuya. Salamat, ina. Bunso, may sarili ng pamilya ang kuya mo. Kaya naman, ang nasa lungsod na, 2 bahay ay ibibigay ko lahat sa kuya mo. Hindi ka naman magtatanim ng sama ng loob kay ina, di ba? Pero ang sabi ni Papa noon tungkol sa mga bahay sa lungsod, tig-isa kami ni kuya. Sabi ni Wanyo, hiling ng pamilya niya na, dapat may sarili akong bahay sa lungsod. Kung hindi, hindi sila papayag na magpakasal kami. Hindi pa naman kasal ang bunso. Ano naman ang gagawin niya sa bahay sa lungsod? Huwag kang mag-alala, bunso. Kapag umasenso na ang negosyo ni kuya, tiyak na isasama kita sa ginhawa. Pero, nangako na ako kay Wanyo, bunso, 26 ka pa lang, bata ka pa. Huwag kang magmadali sa pagpapakasal. Kung talagang mahal ka ni Wanyo, hindi siya hihingi ng ganyang karaming bagay. Ang babaeng masyadong mukhang pera, hindi karapat dapat pakasalan. Wala na ang papa mo. Sa hinaharap, ang pamilyang ito, ay aasa na lang sa kuya mo. Sige po, ina, masusunod ang gusto ninyo. Ibigay na kay kuya ang 2 bahay sa lungsod. Sapat na sa akin ang lumang bahay na ito. Bunso, naibenta na ni ina ang lumang bahay na ito. Ano, naibenta na? Ang kuya mo kasi, may pinag-uusap ang malaking proyekto kamakailan. Kulang sa pondo ang kumpanya niya. Kaya naman, ibinenta ko ang lumang bahay na ito, para may magamit muna ang kuya mo sa negosyo. Sa ganito kalaking bagay, bakit wala man lang akong nalaman? Bunso, ibinebenta ni ina ang sarili niyang bahay. Kailangan pa ba ng pahintulot mo? Ate, hindi naman sa ganoon. Kung naibenta na ang lumang bahay, saan na kami titira ni ina? Wala na ang papa mo. Sasama na ako sa kuya mo mula ngayon. Ina, huwag kayong mag-alala. Kami ni Yufan ang mag-aalaga sa inyo hanggang sa pagtanda. Paano naman ako, ina? Ang 2 bahay sa lungsod ay naibigay na kay kuya. Ang lumang bahay ay naibenta na rin para kay kuya. Paano naman ako? Saan ako titira sa hinaharap? Dapat sa pamilyang ito, may bahagi rin ako, di ba? Bunso. Hindi ba't iniwanan ka naman? Nang papa mo ng isang bangkang pangingisda, itinuro rin sa iyo ni papa ang kanyang kasanayan. Makatwiran lang na mapunta sa amin ni kuya. Ang 2 bahay sa lungsod, di ba? Tama, bunso, mag-isa ka lang naman. Pwede ka namang tumira sa bangka. Ang kabin ng bangkang iyon, hindi naman talaga pwedeng tirhan ng tao. Bunso, magtiis ka muna ng kaunti. Hindi masamang maghirap habang bata pa. Kapag nagtagumpay ang proyekto ng kuya mo, tiyak na tutulungan ka niya ng higit pa. Bata ka pa lang ay maunawain at masunurin ka na. Makinig ka kay ina, huwag ka nang makipag-agawan sa kuya mo. Ina, hindi ko na ipaglalaban ang bahay. Pero ang perang inipon ko sa inyo, ibigay mo sa akin ang 500,000. Gagamitin ko muna iyon para sa paunang bayad. Para naman may maipakita ako kay Wanyo. Hindi mapupunta sa wala ang perang ito. Gusto mo rin namang ibigay ito kay kuya, di ba? Ang perang ito ay pinaghirapan ko. Unti-unti kong inipon mula sa sarili kong pawis. Inilaan ko ito para sa pagpapakasal ko. Anak, ang perang ito. Anak, ang perang ito ay ibinili ko na ng bagong kotse para sa kuya mo. Ina, pera ko po iyon para sa pagpapakasal. Bakit ninyo ibinigay kay kuya para pambili ng kotse? Nagnenegosyo ang kuya mo. Kailangan niya ng magandang kotse para maging kagalang-galang tingnan. Kaya naman, anak, hindi ka pa naman nagkakapamilya. Ang pera mo ay pera rin ng pamilya natin. Ano bang masama kung gamitin muna namin? Anak. Sa susunod, sumama ka na lang sa papa mo sa pangunguhan ng lamang dagat. Hahatiin natin ang kikitain sa 80-20%. Ang bahagi mo, iabot mo sa ina mo para maitabi niya para sa iyo. Para magamit mo rin sa pagpapakasal mo balang araw. 10 taon. Buong 10 taon. Hindi naging madali para sa akin, na makapag-ipon ng 500,000. Ina, nang hindi man lang nagtatanong sa akin. Ibinili ninyo agad si kuya ng mamahaling kotse. Wala akong nakuha kahit isa sa 3 bahay natin. Tinanggap ko na iyon. Pero ang 500,000 ito ay akin. Walang bahay, walang pera. Paano pa ako makakapag-asawa? Bunso, paano mo nagagawang kausapin ang ina mo ng ganyan? Anong sinasabi mong pera mo? Hindi ba't kasama mo si Papa noong kinita mo iyan? Itinuro sa iyo ni Papa, ang sining ng pangunguhan ng lamang dagat. 500,000 lang naman iyan, di ba? Magsumikap ka lang ng kaunti, makikita mo rin ulit iyan sa loob ng 1 o 2 taon. Sa loob ng maraming taon. Lagi kang pinapaboran ni Papa. Isinasama ka niya sa pangunguhan ng lamang dagat para kumita.
Habang kami ni ina, kailangang umasa sa sarili naming pagsisikap. Ngayong kami naman, ang nangangailangan ng puhunan para sa negosyo. Ano bang masama kung tulungan kami ng kaunti ni ina? Hindi ba't ginagawa rin naman namin ito? Para sa pamilyang ito, sa tingin ninyo ba ay pinapaboran ako ni Papa? Chen Fan. Walang pera ang pamilya natin ngayon. Kailangan muna nating unahin ang pag-aaral ng kuya mo. Sabi ng guro niya, may pag-asa siyang makapasa sa kolehiyo. Kaya sumama ka na lang muna sa papa mo, sa pangunguhan ng lamang dagat para kumita ng pera, para makatulong sa mga gastusin sa bahay. Kuya, 10 taon na ang nakakaraan nang huminto ako sa pag-aaral para sumama kay Papa, sa pangunguhan ng lamang dagat para mapag-aral ka sa kolehiyo, para maibili ka ng bahay sa lungsod at makapag-asawa ka. Anumang magagandang bagay sa bahay na ito, lagi kang nauuna, kahit nga sa loob ng maraming taon na ito, hindi man lang ako nakabili ng kahit isang bagong damit para sa sarili ko. Lagi ko na lang isinusuot ang mga lumang damit mo, at sinasabi mong pinapaboran ako ni Papa. Hindi ba't dahil iyon sa maganda ang mga marka ko sa pag-aaral, at ako ang magdadala ng karangalan sa pamilya Chen. Ikaw na hindi man lang nakatapos ng kolehiyo, may lakas ng loob ka pang sabihing maganda ang mga marka mo. Ngayong nagsisimula na ako ng sarili kong negosyo bilang boss. Sa akin naaasa ang buong pamilya sa hinaharap, aasa sa iyo. Sa loob ng maraming taon, may naiambag ka bang kahit isang sentimo sa pamilyang ito? Buwan-buwan ka nang humihingi sa pamilya natin ng 5,000 para sa mga gastusin mo, at kahit ang hulog sa bahay mo sa lungsod, ako pa rin ang nagbabayad hanggang ngayon. Tama na. Lumalaki na ang ulo mo, kabapanaw pa lang ni Papa, pero kung umasta ka sa amin ay parang kung sino ka na. Bata pa lang tayo, lahat ng magagandang bagay sa bahay na ito, dapat laging nauuna kay kuya. Hindi ako kailanman nakipag-agawan. Sinikap kong maging masoner ang anak, pero tama nga sila. Ang batang umiiyak lang ang nakakakuha ng gatas. 10 taon akong nagpakapagod ng walang reklamo. Pero ang napunta lang sa akin ay isang sirang bangkang pang-isda. Hindi ko naaagawin ng kahit ano sa bahay na ito. Pero ang 500,000 iyon, sana naman ay ibigay ninyo sa akin, ina. Kung hindi mo tutulungan ng kuya mo ngayon, sa hinaharap, paano mo aasahang tutulungan ka rin niya? Tutulungan ako. Bata pa lang tayo, basta may masarap na pagkain o magandang laruan. Palaging inaagaw lahat ni kuya. Kahit kailan ay hindi niya ako bina-AGN kahit kaunti. Aasahan ko pa ba siyang tutulong sa akin sa hinaharap? Ikaw. Ina, tatanungin ko kayo sa huling pagkakataon. Ang 500,000 iyon, ibibigay ninyo ba sa akin o hindi? Ang 500,000 iyon, naibigay ko na sa kuya mo. Huwag mo na itong babanggitin ulit, ina. Anak ninyo rin naman ako. Lagi ninyong iniisip ang kapakanan ni kuya. Hindi ninyo ba pwedeng isipin din ang para sa akin kahit kaunti? 26 na taong gulang na ako. Dapat na rin akong magkapamilya. Bunso, ang lakas ng ulan sa labas. Saan ka pupunta? Nagsalita lang naman ng kaunti ang ina natin. Bakit nagdadabog ka na parang bata? Hayaan mo siyang umalis. Kung matapang siya, huwag na siyang babalik kailanman. Wala akong anak na ganyang kasuwail. Hayaan mo siyang umalis. Kung matapang siya, huwag na siyang babalik kailanman. Wala akong anak na ganyang kasuwail. Dahil mas pinapaboran ninyo si kuya. Mula ngayon, hayaan ninyong si kuya ang mag-alaga at maglibing sa inyo. Mayroon akong maliit na bangka na iniwan ni Papa. At may 10 taon na akong karanasan sa pangingisda, gamit ang sarili kong mga kamay. Tiyak na makakabili ako ng bahay at makakapag-asawa. Ina, palamigin ninyo po ang ulo ninyo. Bata pa ang bunso at hindi pa nag-iisip. Huwag ninyo na po siyang patulan. Fugi, sunduin mo na agad ang bunso at pabalaykan dito. Huwag mo siyang sisanduan. Gusto kong makita kung ilang araw ang itatagal niya sa labas. Kung ang bunso sana ay may kalahati man lang ng katinoan mo, hindi na sana mag-aalala ang ina mo. Chen Fan, pagkatapos ng pangingisdang ito, sasamahan kita sa pamilya ni Wanyo para mag-propose. Bibigyan kita ng isang bahay sa lungsod. At saka, ang 500,000 na inipon mo kay ina mo, dadagdagan ko pa iyon. Mabuting babae si Wanyo, hindi natin siya dapat tratuhin ng masama. Salamat, Papa. Chen Fan, ang bahay sa lungsod, at ang dot na 588,000. Naihanda mo na ba, Wanyo? Tungkol sa bahay at dot na iyon, pwede bang lakihan mo pa ang palugit? 1 taon na ang pinakamatagal. Pangako ko. Araw-araw na akong kinukulit ng pamilya ko. Bibigyan lang kita ng 3 araw. Kapag hindi mo pa nakumpleto, huwag mo na akong kakausapin. Wanyo, pakinggan mo muna ako. Sandali.
Sabi ni tatay noon, maraming nakatagong kayamanan sa karagatan. Makikipagsapalaran ako sa malalim na dagat. Kung papalaran ako, baka sa loob ng 3 araw, may pan ko na ang pambili ng bahay at boat. Isang araw at isang gabi na akong naglalayag. Masyadong maliit ang bangkang ito. Hindi na ako pwedeng magpatuloy pa. Kawan ng mga ligaw na malalaking dilaw na isda. Lahat sila ay tumitimbang ng mahigit kalahating kilo. Ang ganitong kalaking dilaw na isda, ang isa ay nagkakahalaga ng mga 2,000, 200,000. Yaman nito. Kung ganito palagi ang swerte ko, siguradong makukuha ko na ang bahay at boat. Buwisit. Ang 200,000 ko. Lalabanan kita. Ito na ba? Mamamatay ba ako ngayon? Sa bibig ng dambuhalang peteng na ito. Ako ang hari ng silangang dagat. Ang sino mang makakuha ng perlas ng dragon, ay maaaring makipagkasundo sa lahat ng nilalang sa dagat. Nakakahinga pala ako sa ilalim ng tubig, at malaya pa akong nakakagalaw. Chen Fan. Ang pendant na ito, ay pamana pa ng lolo mo. Ipinasa ito sa atin, para magdala ng kaligtasan. Isuot mo na agad. Makipagkasundo sa lahat ng nilalang sa dagat. Ano ang ibig sabihin yun? Kasunduan. Nagtagumpay nga. Sige, ihatid mo ako sa itaas. Matapos makipagkasundo sa Peiteng, konektado na ang isip ko sa kanya. Nararamdaman ko, ang lahat ng nakikita ng Peiteng. Maaari ko siyang utusan, na gawin ang kahit ano. Ito ay talagang, isang malakas na sandata sa karagatan. Ngayon, susubukan ko ang kakayahan ng Peiteng. Ang kawan na ito ng mga ligaw na dilaw na isda, hindi bababa sa 500 piraso. Kung mahuhuli ko silang lahat, malaking pera ito. Peiteng, itaboy mo ang kawan ng mga dilaw na isda, papunta rito. Ang lakas ko ngayon, bakit biglang lumakas ng ganito? 4 hanggang 500 dilaw na isda, tumitimbang ng halos kalahating tonelada. Pero ako lang mag-isa, madali ko silang nahila pataas. Bilis, ilagay na ang mga isda sa lalagyan. Kailangan ko nang bumalik agad para may benta ang mga ligaw na dilaw na isdang ito. Walang kwenta ang halaga nito kapag namatay. Chen Fan, ang bilis mong nakabalik mula sa laot. Nabalitaan ko ang nangyari sa tatay mo. Tito Lee, mayroon akong magandang klase ng huli. Hindi ko alam kung bibilhin mo. Magandang klase. Dali, ipakita mo sa akin. Ang daming ligaw na dilaw na isda. Lahat sila ay tumitimbang ng mahigit kalahating kilo. Lahat ay dekalidad. Mukhang nakadiskubre ka ng pugad ng mga ligaw na yellow croaker ah. Swerte lang po.
Tito Lee, kukunin niyo ba itong mga yellow croaker? Kukunin ko. Siyempre kukunin ko. Kahit gaano pa karami, bibilhin ko. Bilis, dalhin niyo rito ang mga isda. Mga ligaw na yellow croaker, may kabuuang 476 na piraso. Yung mga may bigat na kalahating kilo hanggang sa wala pang 1 kilo. May kabuuang 470 piraso. Sa kabuuan, ito ay may bigat na 273 kilo. Bibilhin ko sa halagang 1,600 bawat kilo. Yung mga may bigat na halos 1 kilo hanggang sa 1 kilo't kalahati. May 20 piraso. Sa kabuuan, ito ay may bigat na 18 kilo. Bibilhin ko sa halagang 2,600 bawat kilo. At para sa huling 6 na piraso, lahat ng ito ay may bigat na mahigit 1,2 kilo. Kukwentahin natin lahat sa halagang 7,000 bawat kilo. Ang kabuuang halaga ay 1,157,200. I round off na natin. Gawin nating 1,160,000. Sige po, benta na. Ita-transfer ko na ang pera sa iyo ngayon din. Sa susunod na makakuha ka ulit ng magagandang klase, siguraduhin mong didiretso ka agad dito kay Tito Limo. Sa nakalipas na 10 taon, ang mga isda ng pamilya namin ay palaging dinadala sa inyo, Tito Lee. Madalas sabihin ng tatay ko na napakatapat ninyong tao, Tito Lee. Patas kayo makipagnegosyo at hindi nanloloko. Huwag kayong mag-alala, Tito Lee. Basta't kaya ninyong bilhin lahat, siguradong dito ko palagi dadalhin sa inyo. Isang salang sa dagat lang. Kumita agad ako ng 1,160,000. May pera na ako para sa bahay at para sa dote. At simula pa lang ito. Dahil may malaking peteng na naghahanap ng mga isda para sa akin. At nagtataboy sa kanila papunta sa akin. Madali ko nang mapupuno ang mga lambat ko. Dapat ko munang ibalita ang magandang balitang ito. Kay Won Yu. Chen Fan. Bakit ka nandito? Won Yu. Hindi ko matawagan ang cellphone mo. Nag-alala ako na baka may nangyaring masama sa iyo. Kaya, ano namang mangyayaring masama sa akin? Umuwi ka na muna. Busy ako ngayon. Mag-usap na lang tayo sa susunod. Won Yu, may magandang balita ako sa iyo. Nagawa ko ng Won Yu, sino siya? Ikaw pala si Chen Fan. Ikinagagalak kong makilala ka. Ako si Zhang Zihao, ang manager ng Honghai Hotel. Babae ko na si Won Yu ngayon, kaya sana sa susunod, lumayo-layo ka na sa kanya. Bakit? Bakit pa nga ba? Siyempre dahil mahirap ka, isang hampas lupa na umaasa lang sa pangunguhan ng kabibe sa dagat, para lang mabuhay. Magkano ba ang kinikita mo sa isang taon? Paano mo mabibigyan ng magandang buhay si Won Yu? Tingnan mo ako. May 2 akong bahay sa lungsod, may kotse na nagkakahalaga ng 250,000, at may taunang sahod na 400,000. Chen Fan. 3 taon akong naghintay sa iyo. Masyado mo akong binaygo. Naka-engage na ako kay Zihao. Huwag mo na akong guguluhin pa. Won Yu. Ang bahay sa lungsod at ang dote, naihanda ko na. Tama na. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin maintindihan? Hindi mo kayang ibigay ang buhay na gusto ko. Hayaan mo na, umalis na tayo. Hindi ko akalain. 3 taon kayong nagkasama ni Won Yu, pero hindi mo man lang siya nahawakan. Kaya kahapon, ako ang unang nakatikim sa kanya. Pasensya na, Chen Fan. Gusto ko kasing ibigay ang pinakamagagandang bagay sa akin sa gabi ng kasal natin. Hindi ka naman galit, di ba? Paano naman ako magagalit, Won Yu? Kapag nakaipon na ako para sa dote, pupunta agad ako sa inyo para mag-propose. Sige, hihintayin kita. Kasinungalingan lang pala ang lahat. Won Yu. Ang pagtataksil mo sa akin, ang magiging pinakamalaking pagsisisi sa buong buhay mo. Bakit? Chen Fan, hindi mo na ba ako nakikilala? Ikaw si Lin Won.
Eksakto. Akala ko kasi nakalimutan na ako. Nang gwapong si Chen Fan. Paano naman mangyayari yun? Ikaw kaya ang tinaguriang pinakamaganda sa paaralan natin noon. Nabalitaan kong kayo na pala ni Wanyu. Kailan ba kami makakainom sa kasal ninyo? May nangyari ba? Nang hinayang siya sa kahirapan ko, nakipag-isang dibdib na siya sa iba. Pasensya na, Chen Fan. Hindi ko alam ang tungkol doon. Hayaan mo na, nakalipas na yun. Ang babaeng mukhang pera, hindi karapat-dapat na panghinayangan mo. Halika na, Chen Fan. Dito sa malapit, may masarap na carinderia roon. Ililibre kita. Ililibre ako ng pinakamaganda sa paaralan. Hindi na ako tatanggi. Talagang napakasarap at lutong bahay ang lasa rito. Sabi ko sa iyo, noong nag-aaral pa tayo, madalas na akong kumakain dito. Miss Lin, tumawag po ang sekretarya ni Director Leo. Tinatatanong kung kumusta na raw ang inihahandang mga pagkaing dagat natin. Sige, naintindihan ko na. Lin Wan, may problema ba? Baka makatulong ako. Chen Fan, naaalala kong marunong kang mangisda sa dalampasigan, di ba? Oo, maituturing na rin akong may karanasan. Kung ganoon, kaya mo ba akong ihanap ng higit sa 5 kilong ligaw na malaking dilaw na isda, higit sa 10 kilong pulang lapu-lapu, higit sa 100 kilong Purple Blood Dragon Grouper, at saka mga higit sa 5 kilong Blue Spiny Lobster, kahit alin sa mga iyan. Napakabihira ng mga bagay na iyan. Hindi ko pa nga nakikita ang mga iyan. Talagang mahirap makuha ang mga iyan. Kaya nga namumroblema ako ng husto ngayon. Si Director Leo ay mahalagang kliyente ng hotel ko. Kung ang bagay na ito ay hindi magagawa, hayaan na nga lang. Huwag na nating pag-usapan yan. Kailan mo ba kailangan? Pagkalipas ng 5 araw, kung nagtitiwala ka sa akin, hintayin mo ang balita ko. Hindi ako nangangako ng 100%, pero may 50% tsansa naman. Talaga ba, Chen Fan? Hihintayin ko ang balita mo. Tawagan mo ako kapag may balita na. Ito ang malaking bangka ng siga sa nayon na si Chende. Kaya nitong pumalaot sa malalim na dagat. Masyadong maliit ang bangka ko. Sa may baybayin lang ako pwede. Kakaunti lang ang mga isda rito. Aba, hindi ba't ito si Chen Fan? Nakamamatay lang ng tatay. Kakalibing lang ng tatay mo. Hindi ka nagluluksa sa bahay nyo. Bakit nagmamadali kang pumalaot? Gusto mo bang pumatay ng peteng para ipaghiganti ang tatay mo? Tumigil ka riyan. Manzi, magkanayon tayong lahat. Huwag kang sumobra. Wala kang pakialam. Umalis ka sa daan ko. Hindi kita hahayaang apihin si Kuya Chen. Ayos na. Das Huang, nagbubuhat ka ba ng kargamento sa pantalan? Kulang ako sa pinag-aralan. Wala akong ibang kakayahan. Kaya puro mabibigat na trabaho lang ang kaya ko. Gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Bibigyan kita ng 1,000 kada araw. Magkano ka mo? 1,000 kada araw. Kuya Chen, hindi ka naman nagbibiro, di ba? Nagbubuhat ako sa pantalan. 200 lang ang kita ko sa isang araw. Kailan mo ba nakitang nagbiro ako? Sige, payag ako. Kuya Chen, nagtitiwala ako sa'yo. Pero na. Sa pangingisda, kailangan talaga ng maasahang katulong. Kasama ko na si Das Huang mula pagkabata. Tuwing may umaapi sa akin, lagi siyang handang ipagtanggol ako. Talagang mapagkakatiwalaan siya. Kay tagal ko nang naghahanap, wala man lang mailap na yellow croaker o red spotted grouper. Kahit mackerel at tuna, halos wala rin akong makita. Puro walang kwentang, maliliit na isda lang ang narito. Kakaunti talaga ang isda sa may baybayin. Kung makakapunta lang sana ako sa laot. Mahigit 3 metro ang haba ng sailfish na to. Siguradong ito ang pambihirang hari ng mga sailfish. Ang dami ng kawan ng sailfish na ito. Mahigit 1,000 man lang. Ang sailfish ang pinakamabilis na isda sa buong karagatan. Kung makakagawa ako ng kasunduan sa haring sailfish na ito, napakadali na lang maghanap ng mga isda. Peyton, hulihin mo para sa akin ang haring sailfish na yan.
Iba talaga ang hari ng bilis sa karagatan. Pinoprotektahan ng haring sailfish ang mga anak niya. Mukhang may pagkakataon pa ako. Kung magpapatuloy pa ang ganitong pag-aaksaya ng oras, hindi ito uubra. Itigil mo ang bangka. Hintayin mo ako rito sa bangka. Kuya Chen, nagpapakamatay ka ba? Ang aking paningin at pandama, mas lumakas pa ako ng husto. Nararamdaman ko sa loob ko, ang isang napakalakas na kapangyarihan. Ang bilis ko sa ilalim ng dagat, hindi ko akalaing magiging ganito kabilis. Ito na ang tamang oras. Ayos, nagtagumpay rin. Isama mo ang buong lahi mo, para ihanap ako ng mga mamahaling isda. Halos kalahating oras na ang nakalipas. Bakit hindi pa umaahon si Kuya Chen Fan? Wala kayang nangyaring masama sa kanya? Hindi pwede. Kailangan kong bumaba para tingnan siya. Kuya Chen Fan, kanina ka pa. Ipapaliwanag ko na lang sa iyo mamaya. Bilisan mo, paandarin mo na ang bangka. Ang wild yellow croaker na ito, timbangin man lang ay nasa 5 katays. Kuya Chen Fan, napakahusay mo naman. Ang ganito kalaking wild yellow croaker, tiyak na napakamahal nito. May kawan ng mga isdang espada, bumilis ng 100 beses ang paghahanap natin. Nagsisimula pa lang tayo. Paandarin ang bangka. Ihulog ang lambat dyan. Hilahin na ang lambat. Kuya Chen Fan, puno ang lambat natin. Ang isang huli na ito ay hindi bababa sa 3,000 katays. Pero parang walang masyadong mamahaling isda rito. Kakaunti talaga ang mga pambihirang isda sa malapit na dagat. Kuya Chen Fan, tingnan mo, napakalaking red-spotted grouper. Isang 10 katays na red-spotted grouper. Mukhang maganda ang swerte natin ngayon. Dahil sa 2 pambihirang isdang ito, kay Lin Won, dapat ay sapat na ito para may hatid ang order. Siyam. Napakabigat, malaking huli ito. Diyos ko po. Kuya Chen Fan, anong klaseng isda ito? Bakit ngayon ko lang ito nakita? Ito ay isang purple blood lobster. Napakabihira nito, lalo na ang ganito kalaking purple blood lobster. Narinig ko lang din ito sa tatay ko, na binanggit niya minsan, habang buhay siyang nangisda sa dagat, pero hindi pa siya nakakakita nito. Hindi ko akalain na ngayong araw ay makakahuli tayo ng ganito kalaki. Tiyak na napakamahal nito, di ba? Ang halaga nito ay hindi bababa sa 500,000 yuan. Ano? 500,000. Sapat na iyon para sa akin, para makapag-asawa na. Sumama ka sa akin sa pagtatrabaho. Sinisiguro ko sa iyo, makakapag-asawa ka na sa loob ng 1 taon. Mula ngayon, ikaw na ang sarili kong kuya. Bumalik na tayo agad. Kapag hindi na sariwa ang seafood, mawawalan na ito ng halaga. Manager Lin, ngayong gabi, ang ating Chairman Leo, ay may iimbitahing napaka-importanteng panauhin. Ang mga dekalidad na sangkap na iyon, naihanda mo na ba? Pasensya na po talaga, may inihanda naman akong alternatibong plano rito. Bibigyan ko pa si Manager Lin ng kalahating oras para maghanda. Hindi pwede. Kung hindi, makakansela ang hapunan ngayong gabi. Halo. Manager Lin, ako ito. Chen Yue, anong kailangan mo?
Mayroon ako rito, 4 na kilong ligaw na malaking yellow croaker, at isang 50 kilong purple blood grouper. Balita ko, kailangan mo ito. Mukhang hindi naman ganyan kabuti ang intensyon mo. Basta tama ang bayad, walang problema. Hindi naman ako hihingi ng marami. 1,000,000 lang. Ang 4 na kilong ligaw na malaking yellow croaker ay nagkakahalaga lang ng 30 hanggang 50,000. At ang 50 kilong purple blood grouper naman ay pinakamataas na ang 100,000. Talagang napaka-gaaman mo. Sa negosyo, nakadepende ito sa supply at demand. Handa kang magbayad ng malaki para sa bihira, di ba? Ang panig ng Shingang Hotel ay naghihintay pa rin. President Lin, pag-isipan mo munang mabuti. Ang Shingang Hotel, ang pinakamalaking kakumpetensya ko. Kung talagang maaga nila, si Director Leo, mawawala sa akin ang posisyon ng Hangyan. Ang malaking kliyenteng ito, hindi matatawaran ang magiging lugi. 1,000,000. Chen Fan, nakuha mo ba ang mga bagay na gusto ko? 5 kilong ligaw na malaking yellow croaker, 10 kilong red grouper, at isang purple blood grouper na mahigit 100 kilo. Chen Fan, alam ko namang, hindi mo ako bibiguin. Pupunta na ako agad dyan para kunin ang mga dekalidad na sangkap na kailangan ni Director Leo. Naihanda ko na ang lahat. Kuya Tian, 1 oras na ang nakalipas. Bakit wala pa ring tugon si President Lin? Hindi kaya, hindi maaari, wala siyang ibang pagpipilian. Kapag ginalit niya si Director Leo, ang mawawala sa kanya ay higit pa sa 1,000,000. Alam niya kung alin ang mas mahalaga. Kuya, dumating na si President Lin. Kuya, 5 kilong ligaw na malaking yellow croaker, 10 kilong red grouper, at mayroon pang 100 kilong purple blood grouper. Paano nakuha ng batang iyon ang mga ito? Buwisit na Chen Fan. Sinira mo ang plano ko. Sa maliit at sirang bangka niya, paano niya nahuli ang mga iyon? Sa malalim na dagat lang posibleng makita ang mga pambihirang bagay na iyon. Baka naman sinuwerte lang siya ng husto. Kuya, tuturuan ko siya ng leksyon ngayon din. 980,000. Dagdag pa ang ibinente kay Boss Lee, na nagkakahalaga ng 53,000. Ang kabuuang halaga ay 1,033,000. Sa isang solta lang sa dagat, kumita na agad ng 1,000,000. Kung sa loob ng isang taon, hindi ba aabot iyon ng 10-10 milyon? 10-10 milyon ba? Napakaliit pa niyan. Mukhang kailangan kong magplano ng mabuti. Nakita kita kanina, na nagbenta ng 3 pambihirang isda kay President Lin. Saan mo nahuli ang mga iyon? May sakit ba ang utak mo? Lihim ng negosyo ang tawag dito. Naintindihan mo. Umalis ka na nga rito. Huwag kang maghanap ng gulo. Inagaw mo ang negosyo ng kuya ko. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Anong klaseng paliwanag ba ang gusto mo? Alin sa dalawa, sabihin mo kung saan ka nangingisda, o bayaran mo ang lugi ng kuya ko. 1,000,000 lang naman, hindi ganoon kalaki. Paano kung sabihin kong ayoko? Ang lakas ng loob mo, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin. Bugbugin nyo. Tuturuan kita ng leksyon. Kuya Chen Fan, mag-iingat ka. Kuya Chen Fan, paano ka naging ganyan kalakas? Heto ang 10,000 yuan. Kuya Chen Fan, napakarami naman ito. 1,000 kada araw ang basic na sahod mo. Ang sobrang 5,000 ay bonus mo. Nangako ako sa iyong makakapag-asawa ka sa loob ng 1 taon. Paano magkakasya kung basic na sahod lang ang aasahan mo? Noong nagbubuhat pa ako ng kargamento sa daungan, pagod na ako, pero 5,000 lang ang kinikita ko sa 1 buwan. Pero noong sumama ako sa iyo, Kuya Chen Fan, kumita ako ng 10,000 sa loob lang ng 5 araw. Kuya Chen Fan, handa akong itaya ang buhay ko para sa iyo sa susunod. Magbakasyon ka muna ng 2 araw. Umuwi ka muna at magpahinga. Mababawasan ba ang sahod ko? Huwag kang mag-alala. Hindi mababawasan. Kung ganoon, kampante na ako. Mga walang kwentang basura. Naging pabaya lang ako kanina. Hindi ako nakailag. Chen Fan, tatandaan ko ang utang na ito.
Direktor Leo, ang lasa ng wild yellow croaker na ito ay talagang napakasarap. Ang red grouper na ito ay napakalambot at napakalinamnam. Ito ang pinakamasarap na red grouper na nakain ko sa buong buhay ko. Para sa akin, mas masarap pa rin itong purple-blooded dragon lobster. Kalahating buwan bago ang araw na ito, ay nagpa-reserve na ako kay Binibining Lin. Hindi basta-basta nakakain ng pambihirang pagkain ito sa ordinaryong araw. Salamat sa pag-abala, Direktor Leo. Naging masaya kaming lahat sa pagkain ngayon. Direktor Leo, kayo at ang inyong mga panauhin. Nasiyahan ba kayo sa mga inihandang pagkain ngayon? Salamat sa pag-asikaso, Binibining Lin. Napakasarap ng mga pagkain ngayon. Puring-puri ng lahat ang mga putahe. Sa susunod, kung may mahalagang handaan ang lahat, maaari kayong tumawag kay Binibining Lin. Mayroon akong mahalagang handaan. Sa susunod na buwan, ipaubaya ko na ito sa iyo, Binibining Lin. Maraming salamat, Direktor Zing. Kailan niyo po ito kakailanganin? Sabihan niyo lang po ako ng mas maaga. Sinisiguro kung hindi ko kayo. Bibi Gwyn, Direktor Zing. Direktor Leo, kung ganoon, dahan-dahan lang po kayo sa pagkain. Tawagin niyo lang ako kung may kailangan kayo. Salamat kay Chen Fan ngayon. Hindi pa nga ako nakakapagpasalamat sa kanya. Chen Fan, may gagawin ka ba ngayong hapon? Nakaliwa ko ng 2 araw. Bakit? May kailangan ka ba? Pumunta ka muna sa hotel para hanapin ako. Ililibre kita ng hapunan mamayang gabi. Sandali lang. May kailangan ka ba? Bakit? Hindi ka pa rin ba sumusuko? Chen Fan, hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Talagang sinundan mo pa ako. Hanggang dito sa Hangyan Hotel. Kay Hao na ako ngayon. Pinapayuhan kita na. Sumuko ka na. May sakit ka ba sa utak? 9,674, 89,674, 896. Ito ang pinakasikat at marangyang 5-star hotel sa lungsod natin. Ang isang hampas lupang tulad mo. Tingin mo ba makakapasok ka lang basta-basta? Naparito ako para hanapin si Manager Lin. Hahanapin mo ang Manager Lin namin. Sino ka sa tingin mo? Gusto mo lang magbenta ng isda sa hotel namin, di ba? Sakto naman. Ako ang purchasing manager ng hotel na ito. Gusto mo bang bigyan kita ng pagkakataon? Lumuhad ka lang ngayon din. At tumahol na parang aso. Pag-iisipan ko, nabigyan ka ng pagkakataon. Ano? Payag ka? Chen Fan, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Boss Hao? Lumuhad ka na at tumahol na parang aso. Kausap kita, bingi ka ba? Hampas lupa, bitawan mo ako. Chen Fan, sinaktan mo ako. Huwag mo akong galitin. Kapag inulit mo pa ito, sa susunod hindi lang, isang sampal ang aabutin mo. Mga tauhan, hulihin niyo siya. Tigil. Manager Lin, may isang hampas lupang nanggugulo rito. Ipapahuli ko na siya ngayon din. Ano pang tinatayo-tayo niyo riyan? Paalisin niyo na siya agad. Baka madumihan pa ang paningin ni Manager Lin. Tingnan ko lang kung sinong manggahiz. Pasensya na po, hindi ko po naturuan ng maayos ang mga tauhan ko. Manager Lin, nagkakamali po yata kayo. Isa lang siyang hampas lupang taga-bukid. Tama po, Manager Lin. Dati, sunod sa nirin sa akin si Chen Fan. May galit siya sa amin ni Zihao. Pumunta siya rito sa hotel ngayon. Para lang talaga, maghiganti sa amin. Si Chen Fan ay, nobyo ko. Ako ang, nagpapunta sa kanya rito para sunduin ako. May problema ba roon? May problema ba roon? Ano? Manager Lin, hindi ba't, nagbibiro lang kayo sa amin? Kailangan ko bang magbiro sa inyo? Sino ka ba sa tingin mo? Para biruin ko, sisisantehin ka na, iligpit mo na ang mga gamit mo, at lumayas ka rito, sisisantehin ako. Manager Lin, alam ko na pong nagkamali ako, pakiusap, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Hindi ko po talaga alam, na nobyo niyo pala si Chen Fan. Pangako po, hindi ko na ito uulitin. Umalis na tayo. Zhang Zihao, sinaktan mo ako. Kasalanan mo ang lahat ng ito, babaeng mapanira. Dahil sa kanya, tinanggal ako ni Lin Wan sa trabaho.
Paano ko ba malalaman na pagkatapos kong iwan si Chen Fan, ay agad siyang makikipaglapit kay Lin Wan? Isang taong hindi man lang makabili ng sariling bahay. Isang hampas lupa. Ano ba ang nagustuhan sa kanya ni Lin Wan? Hindi ako naniniwala. Umalis ka na rin dito. Lin Wan, salamat nga pala kanina. Bakit ka ba nagiging formal? Ngayong araw, malaki ang naitulong mo sa akin. Siya nga pala, saan ka pupunta ngayon? Sa bangkang pangingisda, hindi na pwedeng tirhan doon. Kaya sa lungsod muna ako, bibili ng apartment, para magkaroon ng sariling tahanan. Kung walang sasakyan, mahirap din kumilos. Mayroon akong 2.2 milyong yuan. Dapat sapat na iyon. Bibili ako ng bahay at sasakyan. Sir, ang malaking apartment na ito na may 3 kwarto at kumpletong gamit. 1.3 milyong yuan lang kung babayaran ng buo. Kung ganoon, gagamitin ko ang card ko. Ito ang pinakabagong modelo ng Benz. Gagamitin ko ang card ko. Ilang araw lang ang nakalipas, wala akong kahit ano. Ngayon naman, nakabili na ako ng sasakyan at bahay ng cash. Subalit, ang lahat ng ito ay simula pa lamang. Medyo maliit nga lang ito, pero dito muna ako titira. Lilipat na lang ako sa mas malaking villa sa susunod. Sa wakas ay mayroon na akong sarili kong tahanan. Chen Fan, binabati kita. Bumili ka ng bahay at sasakyan ng cash. Ito ang bagay na pinagsisikapan ng maraming tao sa buong buhay nila. Pero mahirap pa ring makamit. Dahil din iyon sa tulong mo, Lin Wan. Sana ay patuloy mo akong gabayan sa hinaharap. Huwag mo na akong tawaging Lin Wan. Nang paulit-ulit, masyadong formal. Tawagin mo na lang akong Wan. Sige, Lin Wan. Wan. Ganyan nga. Hindi malayo ang lugar na ito sa hotel ko. Tatawag ako, para magpadala rito ng ilang pagkain. Ngayong araw na lumipat ka sa bagong bahay, magdiwang tayo rito. Chen Fan, binabati kitang muli. Hindi ko na kaya, hindi na ako pwedeng uminom. Ako. Hello, Papa. Wan, nasaan ka? Bakit gabi na ay hindi ka pa umuwi? Papa, may inaasikaso lang ako sa labas. Pauwi na rin ako agad. Ihahatid na kita. Sino ang kasama mo? May kasintahan ka na ba? Papa, ano ba ang sinasabi mo? Karaniwang kaibigan lang siya. Sige na, ibababa ko na ito. Chen Fan, uuwi na muna ako. Tawagan mo na lang ako kung may kailangan ka. ₱1.3 milyon para sa bahay, 500,000 para sa sasakyan. May natitira pang 400,000. Ang susunod na plano. Mag-ipon muna tayo para makabili ng mas malaking bangka. Pero kapag nakabili na tayo ng malaking bangka, kulang na tayo sa tao. Kailangan pa nating mag-hire ng mga taong mapagkakatiwalaan. Kuya, maraming araw na ang lumipas. Hindi pa rin bumabalik ang bunso. Gusto mo bang tawagan siya para kumustahin? Ina, huwag ka nang mag-alala. Baka nga ang bunso na yan ay nagpapakasaya lang kung saan ngayon. Hayaan mo muna siyang mahirapan sa labas. Kapag hindi na niya kaya ang buhay doon, kusa rin siyang babalik. Wow, Kuya Chen Fan, naka-Mercedes-Benz ka na. Ito yung mamahaling kotse na mga mayayaman lang sa lungsod ang nakakabili. Ang astig talaga ng kotseng ito. Magtrabaho ka ng mabuti. Sa loob ng 1 taon tutulungan kitang makahanap ng asawa. At sa loob ng 2 taon, makakabili ka na ng bahay at Mercedes-Benz. Kuya Chen Fan, talagang magtatrabaho ako ng mabuti kasama mo. Hobby. May nagustuhan akong bag ng Hermes. 300,000 yuan lang. Kapag nagtagumpay ang proyektong ito, dapat bilhan mo ako. Bibilhin ko. Bag lang naman yan, di ba? Basta gusto ng asawa ko, bibilhin ko. Sa proyektong ito, nag-invest tayo ng kabuuang 2 milyon. Ang tinatayang kita natin ay 3 milyon. 3 milyon. Kung ganoon, gusto ko ring bumili ng Porsche. Bibilhin natin. Bibilhin lahat. Hobby, ang bait mo talaga.
Hello, Manager Wang. Ano? Nalugi ang proyektong iyon. Paano na ang 2 milyon ko? Hello, Manager Wang. Hobby. Kakabi mo lang ba na nalugi ang proyekto? Patay na. Ubos ang 2 milyon natin. Paano nangyari ang ganito? Malinaw na sinabi ni Manager Wang na siguradong kikita ang proyektong ito at hindi malulugi. Ang Hermes ko, ang Porsche ko, wala na lahat. Hilahin na ang lambat. Puno na naman ang lambat natin. May 10 pirasong tumitimbang ng 2 hanggang 3 kilo ng Wild Yellow Croaker, at 10 pulang lapu-lapu na may 4 hanggang 7 kilo. Ang mga ito ay pwede nating ibenta kay Linwan. Ang mga matitira naman, ibibigay natin lahat kay Tito Lee. Kuya Chen Fan, ang laki ng asul na lobster na ito. Tiyak na tumitimbang ito ng hindi bababa sa 20 kilo. Ang asul na lobster na ito ay parang naging engkanto na sa laki. Mahigit kalahating metro ang haba. Mas pambihira pa ito kaysa sa 100 kilong purple giant grouper noong nakaraan. Kung ganoon, hindi ba't nagkakahalaga ito ng napakalaking halaga ng pera? Ipunin na natin agad ang mga isdang ito para makauwi na tayo. Sige po. 20 kilo ng wild yellow croaker, 100,000 yuan. 100 kilo ng pulang lapu-lapu, 80,000 yuan. 3,000 kilo ng tuna, 60,000 yuan. 1,000 kilo ng sea bass, 22,000. Isama na natin ang iba pang maliliit na isda sa 8,000. Sa kabuuan, 270,000 lahat. Chen Fan. Ang huli mong huli sa dagat ay mas marami pa, kaysa sa huli ng malaking bangka ng pamilya Chende. Pakisuri mo nga kung tama. Huwag na po, nagtitiwala naman ako sa inyo, Tito Lee. Sige, is-send ko na ang pera sa iyo. Tito Lee, mauuna na po ako. Ibalik mo muna ang bangka. Pupunta muna ako sa lungsod. Paano nagawa ng lumang bangka ni Chen Fan na makahuli ng ganoon karaming isda sa isang salok lang? Kalahating buwan pa lang ang nakalilipas. Nakabenta na siya ng mahigit 10,000 kilo ng isda kay Boss Lee. At mayroon pa noong mga pambihirang huli noong nakaraan. May nahanap ba siyang lihim na taguan ng mga isda? Isang hampas lupang ulila na nga lang. Pero ngayon ay nakakapagmaneho na ng Mercedes-Benz. Sa susunod na pumalaot siya, sundan natin para makita natin. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking blue lobster. Chen Fan, saan mo naman nakuha ang ganito kagagandang klase ng paninda? Espesyal ko talagang dinala ang mga ito para sa iyo. Kukunin mo ba? Oo naman. Kukunin ko talaga. Kukunin ko ang lahat ng ganitong magagandang klase kahit gaano pa karami. At saka, ang presyong ibibigay ko sa iyo ay tiyak na mas mataas kaysa sa labas. Sa susunod, dalhin mo lang. Dito sa akin ang lahat. Sige, kwentahin na natin. 10 piraso ng 2 hanggang 3 kilong Wild Yellow Croaker. May kabuuang 25 kilo. Bibilhin ko ng 6,000 kada kilo. Kabuuan ay 150,000. 10 Red Grouper, 58 kilo. Bibilhin ko ng 1,000 kada kilo. Para mabilog ang halaga, gawin nating 60,000. Para sa ganitong kalaking Wild Yellow Croaker, 5,000 lang ang alok ni Uncle Chen doon. At para naman sa Red Grouper, 800 lang ang pinakamataas. Talagang makatarungan ang presyong ibinigay ni Linwan. Ngayon lang din ako nakakita ng ganito kapambihirang klase. Hindi ko rin tiyak ang tamang halaga nito. Ano sa tingin mo? Ayos ba sa iyo? Ang 1,000,000. 1,000,000. Sige. Ang kabuuan ay 1,210,000. Naka 270,000 ako kay Tito Lee. Dagdag pa ang mula kay Linwan na 1,210,000. 1,210,000. Ibig sabihin, sa pagpalaot kong ito, kumita ako ng kabuuang 1,488,000. Kasama ang natitirang 400,000 noon. Ang laman ng card ko ngayon ay may kabuuang 1,888,000. Pero kung gusto kong palitan ang bangka ko ng mas malaki, kulang na kulang pa rin ito. May gagawin lang ako, mauuna na ako. Director Leo, kara-rating lang sa akin ng isang 20 kilong Giant Deep Sea Blue Lobster.
Baka sakaling interesado po kayo. Sakto, mayroon akong isang mahalagang handaan mamayang gabi. Itabi mo iyan para sa akin. Hindi problema ang pera. Sige po, Direktor Leo. Aayusin ko po agad para sa inyo. Chen Fan, talagang binibigyan mo ako ng sorpresa. Kuya Chen Fan, ang malaking bangka ng pamilya ni Chen Yue. Sinusundan ba tayo? Boss, sa bahaging ito ng dagat, puro maliliit na isda lang ang nandito. Hindi kaya ng batang iyan na gustong maghagis ng lambat dito. Ang bulok at maliit niyang bangka, hindi makakarating sa malalim na dagat. Nakikipagsapalaran lang siya rito. Akala mo naman talaga nakahanap siya ng lugar na maraming isda noong nakaraan. Siguradong sinwerte lang ang batang iyan. Kung maghahagis siya ng lambat dito ngayon, siguradong uuwi siyang walang huli. Sa ganito kalayong distansya, naririnig ko pa rin ng malinaw ang pinag-uusapan nila. Sinusundan niyo ako. Kung gayon, ipapakita ko sa inyo ang kakayahan ko para hindi niyo na ako laging binabantayan. Dito na, ihulog na ang lambat. Boss, ang batang iyan, naghagis nga talaga ng lambat dito. Kung makakahuli siya ng isda sa lambat na ito, isusulat ko ng pabaligtad ang pangalan ko. Akala ko naman may natutunan siyang diskarte mula sa matandang iyon. Ito lang pala. Puno ang lambat. Anong kababalaghan ito? Paano siya nakakuha ng ganito karaming isda rito? Ang batang ito, anong klaseng swerte ang mayroon siya? Kagagamit lang natin ng fish finder para mag-scan kanina. Walang kahit anong isda sa bahaging ito ng dagat. I-scan nyo ulit. Tingnan nyo kung ano talaga ang nangyayari doon. Opo. Kuya Chen Fan, puro karaniwang isda lang ang nakuha natin ngayon. Walang masyadong mamahalin. Hindi naman pwedeng laging napakaswerte natin. Kahit karaniwang isda, kung marami, maibebenta pa rin natin ito sa magandang halaga. Gusto ninyong malaman ang lihim ko? Sige, ipapakita ko sa inyo. Wala namang isda rito ah. May dambuhalang kawan nga ng isda. Napakalaking kababalaghan naman ito. Kakatwa. Sa normal na sitwasyon sa bahaging ito ng dagat, hindi posibleng magkaroon ng ganito kalaking kawan ng isda. Ano ba talagang nangyayari? Boss, gusto mo bang pumunta tayo roon at agawin ang mga isda? Kung pupunta tayo roon ngayon gamit ang bangka, nakuha na lahat ni Chen Fan ang mga isda. Chen Fan, isang hamak na mangingisda ka lang. Ang lakas ng loob mong makipag-agawan sa akin ng isda. Konti lang ang isda sa bahaging ito ng dagat. Hindi na aabot kung maghahagis pa ng isa pang lambat. Bumalik na tayo. Chen Fan, ilang araw pa lang ang nakakalipas. Nakahuli ka na naman ng ganito karaming isda. Noong una, kayo ng tatay mo sa loob ng isang buwan. Hindi makakahuli ng ganito karami, di ba? Pinoprotektahan ako ng tatay ko. Kaya sinuswerte ako. Ang isa o dalawang beses ay swerte lang. Hindi pa laging tsamba lang ang mangyayari. Tama ka. Kung palaging sasabihing tsamba lang, siguradong walang maniniwala. Ang sikretong ito, hindi dapat malaman ng kahit sino. Ayos lang, hindi na magtatanong pa si Tito. Pero, kailangan mo ring mag-ingat. Kada ilang araw, naghahatid ako rito kay Tito Lee ng libo-libong kilo ng isda. Siguradong mapapansin ako ni Chen Yue. Si Chen De ang hari sa nayon ng Xingang. Walang nangangahas na bumangga sa kanya. Mukhang magkakaroon kami ng tapatan ni Chen De. Mukhang, kailangan ko ng pag-isipan ang bagay na ito ng maaga. Sa pagkakataong ito, ang kabuuan ay 87,356. Gawin na nating eksaktong 88,000 para pareho tayong kumita. Salamat, Tito Lee. Isang buwan na ang nakalipas. Hindi ko alam kung kumusta na si Chen Fan ngayon. Kung naging matino lang sana siya, paano naman matitiis ng isang ina na makita siyang naghihirap sa labas? Ina, huwag ka nang mag-alala. Kahapon lang ay tinawagan ko ang bunso para pabalaykan siya. Pero napakatigas ng ulo niya. Ayaw niya talagang bumalik. Sabi niya masyado ka raw may pinapanigan. At hindi ka raw nagtuturing sa kanya bilang anak. Talaga bang sinabi ng bunso iyon? Ina, pagsisinungalingan ba kita?
Hindi lang iyon, ina. Sinabi pa ng bunso. Sinabi pa niya, kapag hindi mo raw ibinalik sa kanya ang isang bahay, at ang 500,000 iyon, hinding-hindi na siya babalik kailanman. Kung ayaw niyang bumalik, di huwag. Gusto kong makita, kung hanggang kailan niya kayang magtiis. Ina, palamigin mo muna ang ulo mo. Kakausapin na lang natin ulit ang bunso pagkatapos. Ina, may pera ka pa ba riyan? Bakit, anak? Kulang na naman ba ang pondo ng kumpanya mo? Kamakailan lang ang kumpanya ay kumuha ng bagong proyekto. Kailangan maglabas ng paunang pondo. Naaalala ko, may naitabi ka pang pera para sa pagtanda mo, di ba? Ina, huwag kang mag-alala. Sa loob ng 1 buwan, kapag natapos ang proyekto, ibabalik ko agad sa iyo. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Sige. Nagtitiwala si Ina sa iyo. May naitabi si Ina na 300,000 rito. Ibibigay ko na lahat sa iyo. May gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Ang proyektong ipinakilala ni Kuya Ma, siguradong maaasahan. Sa 300,000 ito na ipapuhunan ko. Sa loob ng 1 buwan, siguradong double o triple ito. Walang magiging problema sa pagkakataong ito. Mukhang nakakuha ka ng pera ah. Kuya Hu, bakit ka na parito? Akin na, Kuya Hu. Walang pera sa card. 300,000 lang ang laman ng card na ito. Sapat lang pambayad sa interes. Paano naman ang mismong utang? Kuya Hu, wala na talaga kaming pera. Pakiusap, bigyan niyo pa kami ng 2 araw. Walang pera, para lang makapag-invest sa proyektong ito. Pati ang bahay ko sa lungsod, ay naibenta ko na. Naaalala ko, may kotse ka pang Mercedes-Benz, di ba? Akin na ang susi. Ang kotseng ito ay bibilangin nating 200,000. May 300,000 pa sa card. Kaya 500,000 lahat. May utang ka pa sa aking 1,000,000. Ano? 1,000,000. Boss Hu, 1,000,000 lang naman ang hiniram ko sa inyo. Hindi ba't napagkasunduan natin, na 200,000 lang ang interes? Kung nagbayad ka sa tamang oras, 200,000 lang sana ang interes. Pero huli ka na sa bayad, kaya natural na mas mataas ang interes. Bibigyan pa kita ng 5 araw. Kung hindi mo pa rin mabuo ang pera, ibebenta ko na ang bahay mong ito. Boss Hu, ang Mercedes-Benz ko na iyon, 500,000 ang bili ko roon. 1 buwan ko palang nagagamit, hindi naman yata tama na 200,000 lang ang halaga nito sa inyo. Sa akin, 200,000 lang ang halaga niyan. Patay na, 5 araw na lang. Saan naman tayo kukuha ng 1,000,000? Kahit ibenta pa natin ang bahay na ito, hindi pa rin sisipat, hindi pwede. Ito na lang ang natitirang bahay natin. Hindi natin ito pwedeng ibenta. Ay, oo nga pala. Nariyan pa ang pangalawa mong anak, ang hampas lupang iyon. Ano namang maitutulong niya? May halaga pa naman ang bangka niyang pangingisda. Pilitin natin siyang ibigay iyon. At ibenta natin ang bangka. Siguradong may makukuha tayong pera doon. Tama, ibenta natin ang bangka. Pero papayag kaya siya? Wala siyang magagawa. Sandali lang, magbibihis muna ako. May kailangan ka ba sa akin? Bakit? Hindi ba kita pwedeng puntahan kung walang kailangan? Baka kasi magka-misunderstanding ang iba. 1. Huwag mong sabihin. Chen Fan, huwag kang mag-isip ng iba. Gusto ko lang magtanong sa iyo, bakit hindi ka na nagpapadala ng mga huli sa akin kamakailan? Mukhang advance lang pala akong mag-isip. Ang mga gusto mo kasi ay mga dekalidad na produkto. Hindi naman laging nakakakuha ng ganoon tuwing pumapalaot. Bunso, pinatatawagan ka sa akin ni Ina. Pauwiin ka raw niya mamayang gabi para maghapunan. Pamilya pa rin naman tayo. Huwag ka nang magtampo kay Ina at sa akin. Maraming baniling ulam ang hipag mo. Inaantay ka naming umuwi para kumain. Sige. Kung may gagawin ka pa, mauuna na akong umuwi. Maghahanap agad ako ng magagandang huli para sa iyo. Ngayong araw, may mahalagang okasyon ba? Bakit ang daming ulam? Hindi ba't sinabi mo, na hindi ka na babalik, nandito na ang bunso natin. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Mabuti naman at marunong kayong umunawa, para hindi na sumakit ang ulo ko. Bunso, halika na rito at kumain.
Huwag na nating inuman ito. Bumili ako ng kotse. Kailanman ay hindi naging ganito. Kainit ang pakikitungo sa akin ni kuya. Ano kaya ang binabalak niya? Bunso. Bumili ka ng kotse. Saan naman siya kukuha ng pera pambili ng kotse? Kumain na kayo. Kuya. Sabihin mo na ng diretsahan kung may kailangan ka. Ano namang kailangan ko? Nag-aalala lang si Ina sa iyo, na baka nahihirapan ka sa labas. Kaya naman, pinapanta ka niya rito para magkasabay tayong kumain. Kung hindi mo sasabihin, aalis na ako. Bunso. Sige, sasabihin ko na sa iyo ng diretsahan. May bagong proyekto ang kumpanya ko, at kailangan namin ng pondo. Wala na talagang magawa si kuya. Kaya naman, naisip ko na sana, ibenta muna natin ang bangkang pangingisda, na iniwan ni Papa. Huwag kang mag-alala, kapag natapos na ang proyekto ni kuya, sisiguraduhin kong ibabalik ko sa iyo ng may patong. Kuya. Hindi ba't kakakuha mo lang sa akin ng 300,000? Bakit ngayon? Ina, hindi sapat ang 300,000 iyon. Nagawa mo pa talagang kunin pati ang pera ni Ina para sa pagtanda niya. Hindi ko kinuha, pansamantala ko lang. Hiniram para sa puhunan. Sa loob ng 1 buwan, ibabalik ko rin kay Ina. Kailan ka ba kumuha ng pera sa bahay na hindi mo sinabing pansamantalang hiram lang? Pero kailan mo ba binalik? Noong nakaraan, ang lumang bahay, at ang 500,000 ko. Ngayon naman ay, ang 300,000 ni Ina para sa pagtanda niya. At ngayon, pinag-iinteresan mo pa ang bangka ko. Sinasabi ko sa iyo, hindi mangyayari yan. Huwag mo nang asahang makakakuha ka pa, ng kahit 1 sentimo sa akin. Bunso, magtiwala ka muna kay kuya kahit ngayon lang. Sinisiguro kong babayaran kita ngayon. Ang tiwala ko sa iyo, ay matagal nang nawala. Tatanungin ka ni kuya sa huling pagkakataon. Tutulungan mo ba ako o hindi? Hindi. Ina, kulang pa kami, ng huling 200,000. Kung hindi namin ito mabubuo sa loob ng 3 araw, masisira ang proyektong iyon. Hindi lang sa wala kaming kikitain. Kailangan pa naming magbayad sa kanila, ng 500,000 bilang multa sa kontrata. Ano? Magbabayad ng multa. Bunso, nakiusap na sa iyo ang kuya mo. Magkapatid kayo sa dugo. Kung hindi mo tutulungan ang kuya mo, sino pa ang tutulong sa kanya? Noong naghati-hati tayo, ang bangkang iyon lang ang nakuha ko. Ngayon, sinabi ni kuya na gusto niya iyon. At gusto mo namang ibigay ko ito sa kanya. Anak mo rin naman ako. Bakit hindi mo man lang maisip ang kapakanan ko? Wala na ang papa mo. At hindi ka naman makapangisda sa dagat ngayon. Walang silbi kung itatabi mo lang ang bangkang iyon. Mabuti pang ibenta na lang. At ibigay ang pera sa kuya mo para sa negosyo niya. Kapag kumita na ang kuya mo, sa tingin mo ba ay pababayaan ka niya? Negosyo. Mula pa noong 5 taon ang nakalipas, si kuya, nagsimula ng magnegosyo, pero panay pa rin ang hingi ng pera sa pamilya. Sa nakalipas na 5 taon, gaano kalaking pera na kaya ang naibigay natin kay kuya? Kulang-kulang 2 milyon na siguro. Anong klaseng negosyo ba ang ginagawa mo? Ito. Noong mga nakaraang taon, wala pa kaming karanasan, kaya hindi kami kumita ng pera. Pero nitong 2 taon, marami kaming sinalihang malalaking proyekto. Hindi lang pa bumabalik ang puhunan. Ang ganyang mga kwentong kutsero, pwede ninyong aipang uto kay Ina, pero hindi sa akin. Ayokong makialam sa mga usapan ninyo. Ngayong nagkabukod na tayo ng ari-arian, huwag ninyo na akong guguluhin pa. Chen Fan, bumalik ka rito. Subukan mong umalis. Naka-Mercedes-Benz na ang bunso natin. Saan naman kaya siya kumuha ng pera? Hindi kaya si tatay ay palihim na nag-iwan ng pera para sa kanya? Imposible. Binabantayan natin siya nitong mga nakaraang taon. Imposibleng makapagtago ng pera si tatay. Kung ganoon, nakakapagtaka nga. Ganoon ba kalaki ang kita sa pangunguha ng lamang dagat? Pero imposible pa rin. Sa loob lang ng 1 buwan. Paanong nakabili ang bunso ng Mercedes-Benz na nagkakahalaga ng 500,000? Huwag muna nating isipin yan. Kailangan nating gumawa ng paraan para makakuha ng pera sa kanya. Tito Lee. Halika rito, tulungan mo akong magbuhat ng isda. Tito Lee, may sasabihin ako. Sa susunod, baka hindi ko na matatanggap ang mga isda mo. Tito Lee, pwede mo bang sabihin sa akin ang dahilan? Dahil ba kay Chen Yue, Chen Fan? Ang pamilya lang ni Chen Yue sa nayon ng Xingang. Ang may malaking bangkang pang-isda, sila ang may hawak sa buong negosyo ng seafood. Dito sa nayon ng Xingang, maging sa merkado ng seafood sa lungsod. Marami rin silang koneksyon. Maliit na negosyante lang ako. Hindi ko kayang kalabanin si Chen Yue. Nagsalita na siya.
Kapag sa susunod, ay kumuha pa ako ng mga isda mo, sisirain niya ang negosyo ko. Kaya, Chen Yue, talagang gusto mo akong harangan sa hanap buhay ko. Ang pamilya ni Chen Yue ay kilalang mapang-api. Masyadong marami ang nahuhuli mong isda. Siguradong mapapansin ka talaga ni Chen Yue. Hinding-hindi niya papayagan. Naagawan mo siya ng negosyo. Ang mga isda mo ngayon, tatanggapin ko pa rin. Pero pasensya na sa mga susunod na araw. Walang anuman, Tito Lee. Naiintindihan ko. Pero kung akala ni Chen Yue ay mapipigilan niya ako, nagkakamali siya. Chen Yue, kung gusto mong makipaglaro, sasamahan kita. Maglaro tayo ng maayos. Kuya Chen Fan, masyadong mayabang ang lalaking yun. Sobra na ang pang-aapi niya. Puntahan natin siya. Sa ganyang klaseng tao, walang saysay na makipag-usap sa kanila. Ibig bang sabihin nito, susuko na talaga tayo. Kuya Chen Fan, nagsisimula pa lang ang magandang buhay ko. Sabi mo sa akin, makakapag-asawa ako sa loob ng 1 taon, at makakabili ng bahay at kotse sa loob ng 2 taon. Huwag kang mag-alala, ang mga ipinangako ko, ay tiyak na tutuparin ko ng higit pa sa inaasahan mo. Huwag kang magmadali, may paraan ako para harapin si Chen Yue. Gusto niyang harangan ang kabuhayan ko. Hindi niya kaya yan. Kuya Chen Fan, may paraan ka talaga. Pag-usapan natin yan mamaya. Sa pagkakataong ito, ang kabuuan ay 70,912. Ililipat ko ang 100,000 sa iyo. Aalis na kami, Tito Lee. Pangalawa, sa isang solto mo lang sa dagat, kumita ka na agad ng 100,000. Kung ganoon, sa isang buwan, hindi ba't 100,000 ang kita mo? Kaya pala, nakabili ka agad ng Mercedes-Benz sa loob lang ng 1 buwan. Dati, kayo ni Papa, sa loob ng 1 buwan, ay 30 hanggang 40,000 lang ang ibinibigay sa pamilya. Sa loob ng maraming taon, gaano karaming pera ang ibinulsa mo ng palihim? Kung may sakit kayo sa utak, magpatingin na kayo ng maaga. Ang mga lumang utang mo. Pangalawa, tinatamad na akong makipagkwentahan sa iyo. 500,000. Hindi. 1,000,000. Bigyan mo ako ng 1,000,000, at mapapasa iyo na ang bangkang pangingisda. Ang perang ibinulsa mo noon ay sa iyo na rin. Tama, 1,000,000. Walang bawas kahit 1 sentimo. Kayo ba ay nasisiraan na ng bait dahil sa pera? Kuya Chen Fan, ay nagpakahirap sa dagat para kitain ng perang ito. Sa anong karapatan ninyo para hingin ito? Umalis na kayo. Problema ito ng pamilya namin. Das Huang, huwag kang makialam. Si Kuya Chen Fan ang amo ko ngayon. Kayo, hayaan mo na. Walang silbi na makipagtalo sa mga ganitong uri ng tao. Araw na natin. Pangalawa, humanda ka sa akin. Hindi pa ito tapos. May kailangan ka ba? Ano ang lasa? Hindi ka lang naman pumunta rito sa harap ko para magyabang ng kapangyarihan mo, di ba? Chen Fan, sa totoo lang, sa tingin ko, para ka lang isang langgam. Kung gusto kitang tirisin, segundo lang ang bibilangin ko. Wala kang kahit anong kakayahan para lumaban sa akin. Ang mga isda, kung papayagan kitang magbenta, doon ka lang makakapagbenta. Kung hindi ko papayagan, kahit gaano pa karaming isda ang mahuli mo, mabubulok lang yan sa mga kamay mo. Kaya ano ngayon? Kaya, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, ibenta mo sa akin ang bangka mo, at maghanap ka ng trabaho sa lungsod. Pangalawa, dalhin mo ang bangka mo, sumali ka sa plata ko, at magtrabaho ka para sa akin. Para sa bangkang pangingisda na iyon, mabibigyan kita ng 300,000. Pero mas gusto kong piliin mo ang pangalawang opsyon. Kung gusto mo lang, sumali ka sa plata ko, at bibigyan kita ng 300,000 taunang sahod plus dividendo. Sa pinakamababa, hindi bababa sa 500,000 kada taon. Pag-isipan mo. Nariyan ang pinto, malaya kang makaalis. Chen Fan, sigurado ka bang kakalabanin mo ako? Kung hindi mo ako papakilaman, hindi rin kita papakilaman. Pero kung talagang gusto mo akong kalabanin, may 4 na salita ako para sa iyo. Lalaban ako hanggang dulo. Chen Fan, ikaw ang naghanap ng gulo. Kaya huwag mo akong sisihin. Chen Fugi, mag-usap nga tayo. Ina, ano kaya kung
Tulungan mo akong kumbinsihin ang pangalawa mong anak, sabi ni Chen Yue. Magbabayad siya ng 500,000 para bilhin ang bangka. Buong 500,000 iyon. Kapag pinalampas natin ang pagkakataong ito, wala nang susunod pa. Oo nga, ina, si Bunso ang pinakamakinig sa iyo. Kung mananatili siya sa lumang bangkang iyon, kahit 10 taon, hindi siya kikita ng 500,000. Ito. Ina, ang bagong proyekto ng kumpanya ko, kulang na lang ng 500,000 ito. Kung magkaroon ng default sa kontrata ang proyekto, mabubangkarote ang kumpanya ko. Ina, konting-konti na lang at magtatagumpay na ako. Kailangan mo akong tulungan. Sige, tatawagan ni ina ang pangalawa mong kapatid ngayon din. Hello, ina, Bunso. Pakiusap na ni ina sa iyo. Tulungan mo ang kuya mo. Nag-alok na si Chen Yue ng 500,000 para bilhin ang bangkang pangingisda. Wala na ang tatay mo. Kung mag-isa ka lang na mangingisda sa dagat, gaano katagal bago ka kumita ng 500,000? Ina. Akin ang bangkang pangingisda. Hindi ko ito ibebenta. Tungkol naman kay kuya, pinapayuhan kitang huwag maniwala sa kanya. Kung hindi, maaga o huli ay mawawalan kayo ng lahat. Hindi ako maniniwala sa kuya mo. Gusto mo bang sa iyo ako maniwala? Matalino at masipag ang kuya mo. Tiyak na magtatagumpay siya sa pagkakataong ito. Tatanungin lang kita, ibebenta mo ba ang bangkang ito o hindi? Hindi. Sumusobra ka na. Talagang sumusobra ka na. Lumaki na ang mga pakpak mo. Ngayon kahit ang mga sinasabi ko, ayaw mo nang pakinggan. Masyado nang walang galang ang pangalawang ito. Ina, hindi ba may iniwan si tatay, na ekstrang susi ng bangka sa iyo? Oo nga, ina, dahil ayaw ibenta ni Bunso, edi kunin natin ang bangka, at ibenta na lang natin. Sige, kukunin ni ina ang susi para sa inyo. Gusto ni Chen Yue na, tuluyan ang putulin ang daan ko, pero hindi ko hahayaang mangyari ang gusto niya. Magsisimula na ang plano ko. Chen Fan, nalaman ko na ang ipinapaimbestiga mo. Ang kuya mo, hindi naman talaga nagtayo ng kumpanya. Lagi lang siyang naloloko ng iba. Ang bahay at kotse niya sa lungsod, rematado na lahat. At ngayon, may utang pa siyang 1,000,000 yuan sa patubuan. Sige, naintindihan ko na. Mukhang tama nga ang hinala ko. Naloko nga talaga si kuya. May utang na 1,000,000 sa patubuan. Kaya gusto niyang kunin ang pera para sa pagtanda ni ina, at ang bangka ko para pambayad utang. Ang talas din ng utak niya sa panggugulang. Kuya Chen Fan, anong problema? Inasahan ko nang, gagawin ni na kuya ang palabas na ito. Kusa ba kayong aalis? O gusto ninyong utusan ko si Dazwang, na itapon kayo sa dagat para aipakin sa isda? Bunso, nangangahas ka ah. Kuya mo pa rin ako. Huwag mo kaming itapon, huwag. Kusa kaming aalis. Bunso, humanda ka sa akin. Kuya Chen Fan, anong gagawin natin ngayon? Gusto mo ba, itapon ko na si Chen Yue sa dagat para aipakin sa isda? Hinaranggin niya ang daan ko, kaya sisirain ko muna ang daan niya. Paandarin ang bangka, palaot tayo. Kuya Chen Fan, saan ba tayo pupunta? Malapit na tayo. Kuya Chen Fan, anong gagawin natin dito? Gabi na, hindi naman tayo makakapaghagis ng lambat. Hindi tayo maglalambat. Ako mismo ang sisisid. Maghintay ka lang sa bangka. Talaga namang, napunta ako sa kuta ng mga malalaking peteng. Kung magagawa kong makipagkasundo sa mahigit 10 peteng na ito, at maging mga alaga ko sila, magiging napakadali na lang. Ang mangisda sa malalim na dagat sa hinaharap. Ayos. 12 malalaking peteng, kasama ang nauna, may kabuuang 13 malalaking peteng na akong alaga. Dahil hawak ko ang 13 peteng na ito, ako na ang hari ng karagatang ito. Ito ay isang rey ng kabibi. Ang pinakapambihira sa lahat ng kabibi. Napakagandang kabibi.
Kuya Chen Fan, napakahusay mo talaga. Isang oras ka ring nasa ilalim ng dagat. Bumalik na tayo. Kuya Chen Fan, dito na ako matutulog sa bangka ngayong gabi. Para bantayan ito baka bumalik na naman sila. Sige, may dagdag na bayad ang overtime mo. Sir Jiu, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Hiha, balita ko kay Matandang Liu ay nakakakuha ka raw ng 10 kilong ligaw na malaking dilaw na isda, at higanteng asul na yulang mula sa malalim na dagat. Maaari mo ba akong ikuha ng ilan? Sir Jiu, hindi ko po magagarantiya iyan. Pero gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Mabuti, kapag nakakuha ka, balitaan mo agad ako. Opo, Sir Jiu. Chen Fan, hahanapin sana kita. Maupo ka muna. Chen Fan, kaya mo pa bang kumuha ng 10 kilong wild yellow croaker at higanteng deep sea blue lobster? Mukhang walang problema. Sabi ko na nga ba, gagawa at gagawa ka ng paraan. 1. Tulungan mo akong tingnan ng isang bagay. Ito ay isang queen conch shell. Diyos ko, ganito kalaking queen conch shell. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito. Chen Fan, saan mo ito nakuha? Ngayon lang din ako nakakuha nito. Marami ka nang nakita. Tingnan mo nga kung may halaga ito. Kung shell lang ito, magiging isa lang itong magandang dekora sayon. Kung ibebenta sa aquarium o sa mga pribadong kolektor, tinatayang nasa 100,000 lang ang halaga nito. Hindi na rin masama ang 100,000. Patapusin mo muna ako. Ang queen conch shell, ang tunay na nagpapamahal dito, ay hindi ang mismong shell. Napakagandang perlas, isang collector grade conch pearl, higit sa 30 karat. Ang halaga nito ay lampas 10 milyon. Lampas 10 milyon. Ganoon ba ito kamahal? Syempre, noong nakaraang buwan sa ibang bansa, may isang perlas, na mas maliit, ng kaunti rito. Isang collector grade conch pearl ang na-auction, at sa huli ay naibenta sa halagang 15 milyong piso. Itong sa iyo. Hindi bababa sa 15 milyon ang halaga. 15 milyon. Sapat na para makabili ako ng malaking bangka. Yaman na talaga ako nito. Chen Fan, kung nagtitiwala ka sa akin, ako na ang baalang mag-asikaso nito. Huwag muna tayong magmadali. Itong queen conch shell, pwede mo ba akong tulungang ibenta? Ibibigay ko sa iyo ng 100,000. Sakto, pwede itong ilagay sa aquarium sa lobby ng hotel ko. Sige. Chen Fan, sandali lang. May isa pa akong bagay na gustong talakayin sa iyo. Ano iyon? Mula noong huling 2 beses na nakakuha ka ng mga dekalidad na huli, maraming may-ari ng negosyo ang nagtatanong sa akin. Gusto kong samantalahin ang pagkakataon na gumawa ng isang high-end series. Kaya gusto kong itanong sa iyo, kung kaya mo bang mag-supply sa akin ng tuloy-tuloy at matagalang wild yellow croaker na higit sa 2 kilo, red grouper na higit sa 5 kilo, at iba pang mga dekalidad na huli. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamataas na presyo. Nitong mga nakaraang araw, walang mapagbentahan ang mga huli ko. Plano ko rin naman talaga, na ibigay muna kay Linwan ang mga dekalidad na huli. Sige, walang problema. Ako na ang bahala riyan. Hindi pa rin sumusuko ang batang ito. Gusto pa rin niyang pumalaot. Ang mga isda niya ngayon, kahit isa ay walang may benta. Kapag nahuli na niya ang mga iyon, bibilhin ko na lang sa mababang halaga. Napakahusay mo talaga, kuya. May 13 malalaking peteng. Gaya ng inaasahan, bumilis ng ilang 10 beses ang trabaho. Ang mga isdang espada ang bahala sa paghahanap ng mga mamahaling huli. At ang mga peteng naman ang magpapalibot at magtataboy sa kanila. Kaya nilang itaboy ang mga mamahaling isda mula sa malalim na dagat, patungo sa kinaroroonan ko. Kuya Chen Fan, ang ligaw na malaking dilaw na croaker na ito, ay hindi bababa sa 5 kilo, di ba? Napakaming ligaw na malaking dilaw na croaker. Yaman natin. Bilisan mo, ilagay mo na sa lalagyan. Kuya Chen Fan, ang pulang lapu-lapu na ito ay nasa 10 kilo man lang.
Bilisan mo, ilagay mo na sa lalagyan. Kuya, nakabalik na ang batang iyon. Tatlong kahon lang ba ng isda ang nahuli niya ngayon? Mukhang naubos na. Ang swerte ng batang iyon. Mukhang na-paranoid lang ako. Hindi naman palaging swertehin ang isang tao. Hindi ko alam kung anong meron ngayon. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? At napakaraming customer ang naghahanap ng mga mamahaling isda. Chen Fan, sagutin mo naman ang tawag ko. Chen Fan, nakakuha ka ba ng mga mamahaling isda? Isang 5 kilong ligaw na malaking dilaw na croaker, isang 15 kilong pulang lapu-lapu, at isang 18 kilong higanteng asul na lobster mula sa malalim na dagat. Chen Fan, napakahusay mo talaga. Iniligtas mo ako sa matinding kagipitan. Chen Fan, maupo ka muna sandali. Aasikasuhin ko lang muna ang ilang bagay. Kung titingnan, medyo may kagwapuhan din pala siya. Madam Lin, wala ka bang balak tumayo riyan? Hindi na maaga ang oras. Kwentahin na natin ang bayad. Isang 5 kilong ligaw na malaking dilaw na croaker. 20,000 bawat kilo, kaya 100,000 lahat. 10 kilong pulang lapu-lapu. 6,000 bawat kilo, kaya 60,000. 18 kilong asul na lobster, ay nagkakahalaga ng 800,000. At kung isasama pa ang iba pang, ligaw na malaking dilaw na croaker at pulang lapu-lapu, ay 240,000. Ang kabuoang halaga, ay eksaktong 1,200,000. 1,200,000. Mabilis talagang magbayad si Madam Lin. Ngayon, sa card ko, mayroon ng 3,420,000. Kung makakailang laot pa ako, makakabili na ako ng mas malaking bangkang pang-isda. Pero bago makabili ng malaking bangka, ang sakit sa ulo na si Chen Yue na iyon, ay kailangan ko munang ayusin. Siya nga pala, 1. Tulungan mo pa ako sa isang bagay. Bakit napaka-formal mo pa sa akin? Ano ba iyon? Sabihin mo na. Gusto kong bilhin pabalik ang lumang bahay ng pamilya ko sa nayon. Hindi ako masyadong pamilyar sa mga ganitong bagay. Maliit na bagay. Bukas na bukas din ay magpapadala ako ng tao para asikasuhin iyan. Sige, salamat. Mauuna na muna ako. Chen Fan, ang pasasalamat mo ba ay sa salita lang? Ha? Tara, ilibre mo ako ng midnight snack. Shaolin. Para sa mga pagkain ngayon, masaya ako. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakain ng ganito kasarap na seafood. Sa susunod, paminsan-minsan, ay kailangan kong bumalik dito. Ang mga espesyal na huli na iyon, ihanda mo para sa akin, Lin. Basta't nagustuhan ninyo, Sir Jiu, sinisiguro ko, na may hahanda ko iyon para sa inyo. Siya ba ang kasintahan mo? Hindi po, hindi po. Nagkakamali po kayo, Sir Jiu. Sir Jiu, nais ko pong ipakilala sa inyo si Chen Fan. Ang mga kinain ninyo kanina, na mga pambihirang huli, ay si Chen Fan ang nakahuli. Sa susunod na gustuhin ninyong kumain, kay Chen Fan tayo aasa. Kahanga-hanga ang kabataang ito, sa murang edad na iyan, ay may ganyang kahusayan na sa panghuhuli sa dagat. Magaling, magaling. Naging masaya ang pagkain ko ngayon. Kung magkaroon ka man ng problema sa susunod, maaari mo akong tawagan. Salamat po. Sir Jiu, kailan ninyo man gustong kumain, ihahanap ko kayo. Sir Jiu. Ang pangalang iyon, bakit parang pamilyar sa akin? Hindi mo ba kilala si Sir Jiu? Noong araw, si Sir Jiu ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod natin. Isang malaking boss sa underworld, kahit na hindi na siya aktibo roon ngayon. Pero sa lungsod natin, walang sino man ang nangangahas na hindi rumespeto kay Sir Jiu. Sa isang tapak lang ni Sir Jiu, ang buong lungsod natin ay tiyak na mayayanig. Siya pala iyon. Ang mabigyan ka ng calling card ni Sir Jiu
ay nagpapakita na pinapahalagahan ka niya. Sa susunod, kung makaranas ka nga ng gulo, maaari kang direktang pumunta kay Sir Jiu. Araw na, Terra na. Chen Fan, tagay para sa iyo. Ikaw ang boss ko ngayon. Dapat ako ang mag-alay ng tagay sa iyo. Ang isang presidente ng 5-star hotel ay pumunta rito para kumain sa tabi ng daan. Kung sasabihin ko ito sa iba, siguro walang maniniwala. Ang hotel ay para sa trabaho, pero dito ang totoong buhay. Nene, halika rito. Samahan mo si kuya na uminom ng ilang baso. Umalis ka nga rito. Medyo mainit ang ulo mo. Gusto ko nga ng mga palaban na babae. Hindi lang ugali ang palaban, kundi pati ang katawan mo. Mas palaban. Uulitin ko. Umalis ka. Dahil ayaw mong sumama, mauupo na lang si kuya rito para makipag-inuman sa iyo. Huwag kang makialam dito, bata, kundi, yari ka sa akin ngayon. Array. Bitawan mo ako. Chen Fan, mag-ingat ka. Isang beses ko lang itong sasabihin. Umalis kayo. Chen Fan, salamat sa pagliligtas sa akin. Natakot talaga ako kanina. Ligtas na. Ano kasi? Maraming nakatingin sa atin. Pwede mo ba muna akong bitawan? Lalaking walang pakiramdam. O gusto mo, lumipat tayo ng lugar para may akap mo pa ako? Ayoko nga. Chen Fan, mauuna na ako. Kuya Chen Fan, kanina pa kami rito, matagal-tagal na rin. Hindi ba tayo maglalatag ng lambat ngayon? Hindi. Kung ganoon, ano ang gagawin natin ngayon? Manunood ng magandang palabas. Ano? Kuya Chen Fan, anong magandang palabas ang panunuorin natin? Malalaman mo rin mamaya. Sa panahon ngayon, kailangan ng makabagong teknolohiya sa pangingisda. Kung nasaan ang mga isda, kitang-kita ng fish finder. Umuunlad ang panahon. Lumalago ang teknolohiya. Ang lumang pamamaraan ay hindi na uubra. Kaya naman, sa buong nayon ng Shingang, pamilya ko lang, ang may kakayahang mangisda sa malalim na dagat, dahil ito sa malaking barkong pangingisda na ito, at sa makabagong teknolohiyang ito. Tama nga. Ang Chen Fan na iyon, isang batang hindi alam ang limitasyon niya. Ano ang ay lalaban niya sa iyo, boss? Talagang hindi niya alam ang kanyang kalalagyan. Bilis, habol, ihulog ang lambat. Boss, siguradong mapupuno ang lambat na ito. Boss, ito. Walang laman ang lambat. Kanina lang ay may malaking kawan ng isda roon. Paano naging walang laman ang lambat? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Boss, masyado naman itong kakaiba. Ilang taon na akong nangingisda sa dagat, ngunit hindi pa ako nakaranas ng ganitong kakaibang bagay. Hindi magkakamali ang fish finder. Kanina lang sa bahaging ito ng dagat, malinaw na may malaking kawan ng isda. Paanong wala man lang kahit isang nahuli? Magpatuloy sa paghahanap. May daan-daang ligaw na yellow croaker. Karamihan ay tumitimbang ng 1 hanggang 2 kilo. Nagkakahalaga ito ng daan-daang libo. Bilis, ihulog ang lambat. Boss, may huli tayo. Nahuli na natin. Bakit puro mga corally lang ito? Nasaan ang mga ligaw na yellow croaker? Malinaw na nakita kong may malaking kawan kanina. Talagang nakakita tayo ng multo. Boss, maaari kayang may problema ang fish finder natin.
Imposible. Sa loob ng maraming taon, hindi kailanman nagkamali ang fish finder na ito. Paano ito magkakaroon ng problema? Kung ganoon, bakit 2 beses ng sunod-sunod na walang laman ang lambat? Masyado naman itong misteryoso. Hindi kaya. May masamang espiritu rito. Mukha kang masamang espiritu. Magpatuloy sa paghahanap. Magpatuloy sa paghahanap. Hindi ako naniniwala rito. Buwisit. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung saan kayo tatakbo. Nariyan lang sila. Ihagis ang lambat. Boss, mabigat ang lambat. May malaking huli. Siguradong mapupuno ang lambat ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi na sila makakatakas. Boss, masyadong maraming huli sa lambat. Hindi man lang mahayla ng makina. Napakabigat. Umaapaw ang huli. Bilisan pa natin. Hilahin niyo ang lambat pataas. Napakalaking isda. Boss, mayaman na tayo ngayon. Ano kaya yung napakalaking nilalang na sumabit sa lambat kanina? Nasira ang lambat natin. At napunit ng tuluyan. Buwisit. Boss, mukhang doon ang bangka ng batang si Chen Fan. Paandarin ang bangka. Banggin natin sila. Sige, patakbuhin mo, Kuya Chen Fan. Napakasaya naman ito. Sa oras na ito, siguradong sisubog sa galit si Chen Yue. Ang bangka ni Chen Yue, papunta rito sa atin. Huwag hihinto, banggin niyo sila. Chen Yue, nababaliw ka na ba? Kayo talaga ang babanggain ko. Kuya Chen Fan, anong gagawin natin? Masyadong mabagal ang bangka natin. Hindi natin sila maiiwasan. Kapag nabangga tayo, siguradong masisira ang bangka natin. Dahil gusto ni Chen Yue na maglaro ng marahas. E di sisibayan ko siya. Bilisan mo pa. Ano ba ang nangyayari dito? Anong nangyayari, boss? May kung ano sa ilalim ng dagat. Wala na. Okay na. Boss, naku po, masamang balita. May butas ang bangka natin. Ang bangka. Nasira ang bangka. Paano nangyari ito? Lulubog na ang bangka. Boss, gumawa ka ng paraan bilis. Ano namang magagawa ko? Kunin niyo agad ang lifeboat. Chen Fan, gawa-gawa mo ito. Hindi pa tayo tapos. Chen Yue. Ikaw pa talaga ang may ganang magreklamo. Hindi ba't ikaw ang gustong bumangga sa bangka ko kanina? Ngayong lumubog ang bangka mo. Ako pa ang sisisihin mo. Buti nga sa iyo. Tama. Karma mo yan. Peiteng. May malaking peiteng. Takbo na. Chen Yue, simula pa lang ito. Ang pamilya niyo sa nayon ng Xinggang. Naging mapang-api ng napakaraming taon. Panahon na para magbayad kayo. Paandarin ang bangka, nanguhuli ng isda. Sige po. Buwisit. Muntik na akong mapahamak sa bunganga ng malaking peiteng na iyon. Kuya, ang nangyari kanina, siguradong paka na iyon ng lokong si Chen Fan. Tayo na, singilin natin siya. Dahil sa iyo, lumubog ang malaking bangka namin sa dagat. Nalugi kami ng 20 milyon. Paano mo babayaran ang utang na ito? Huwag kang ang magsalita ng kalokohan. Lumubog ang bangka ninyo. Wala kaming pakialam doon. Hindi ba dahil sa pamilya ninyo, na maraming ginawang masama, kaya ngayon ay nakarma kayo? Anong sinabi mo? May mali ba sa sinabi ko? Patayin ninyo sila. Tingnan ko lang kung sinong may lakas ng loob.
Ang mang-api sa mga tao ko. Gusto nyo bang subukan? Pababagsakin ko ang pamilya ninyo. Lin Zong, si Chen Fan, ay isang hampas lupang walang ama. Bakit mo siya? Kung magsalita ka pa ulit ng ganyan, huwag mo akong sisihin kung hindi ako maging mabait. Ang kakayahan ng pamilya Lin. Dapat alam mo iyon. Chen Fan, hindi pa ito tapos. Humanda ka sa akin. Magandang araw po, ate. Magandang araw. Ikaw siguro si Chen Dazuang. Nabanggit ka na sa akin ni Chen Fan. Chen Fan, tayo na. Iakayat muna natin ang mga isda sa sasakyan. Ang galing talaga ni Kuya Chen. Kahit ang anak ng may-ari ng Lin Group, ay nakuha niya. Chen Fan, ang lumang bahay ninyo, ipinabili ko na sa mga tauhan ko, at nakarehistro na ito sa pangalan mo. Papa, nabawi ko na ang lumang bahay para sa inyo. Pagkatapos nito, wala nang makakaagaw nito. Magkano ang bahay? Ililipat ko ang pera sa iyo. Huwag na. Isipin mo na lang na ito, ang paunang bayad ko para sa mga isda, ang mga dekalidad na isda na dinala mo ngayon. Kinalkula ko lang kanina, lahat ay nagkakahalaga ng 200,000. Ang pagbili ng bahay ay nagkakahalaga ng 600,000. May utang ka pa sa aking 400,000. Magpadala ka pa sa akin ng 2 batch ng dekalidad na isda. At sapat na iyon. Sige, salamat. Nahihiya ka na naman sa akin. Siya nga pala, Chen Fan. Ano ang plano mo pagkatapos nito? Ang bagay na ito, si Chen Yue, ay tiyak na hindi papayag na matapos ng ganoon na lang. At nabalitaan ko na, ginamit na niya ang lahat ng koneksyon niya, para harangan ang daan mo sa pagbebenta ng isda. Ang pagharang sa kabuhayan ng iba, ay parang pagpatay sa kanilang mga magulang. Si Chen Yue ay naguhukay ng sarili niyang libingan, kaya hindi na ako magpapakita ng awa. Kung sino ang mananalo sa huli, hindi pa natin masisiguro. Mukhang mayroon ka ng plano, subalit. Maraming taon nang nagpapatakbo ng negosyo ang pamilya ni Chen Yue. Malalim ang kanilang koneksyon at impluensya sa lungsod. Kung gusto natin silang pabagsakin ng tuluyan, hindi iyon magiging ganoon kadali. Kailangan pa natin ng kaunting panahon. Kailangan mo ba ng tulong ko? Kung kailangan mo, gagawin ng pamilya Lin ang lahat ng aming makakaya. Salamat, Won. Pero ang bagay na ito, gusto ko pa rin ako mismo ang lumutas. Kaya ko ito. Sige. Nagtitiwala ako sa iyo. Hobby, anong gagawin natin? Ngayon na ang huling araw. Malay ko ba kung anong gagawin? Nagawa ko na ang lahat ng paraan. Kasalanan ito ng bunso. Kung pumayag lang siyang ibenta ang bangka. Halika na, kumain na tayo. Boss Tiger, wala talaga kaming pera. Pakiusap, bigyan mo pa kami ng ilang araw. Walang pera. Akala mo ba nagpapatakbo ako ng kawang gawa? Binigyan ko na kayo ng 3 araw. At may lakas ng loob pa kayong sabihing wala kayong pera. Boss Tiger, wala talaga kaming pera. Boss Tiger, bigyan mo pa kami ng kaunting oras. Sinisiguro naming makakahanap kami ng pera. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Boss Tiger, nagkakamali ka yata. Nagkakamali. Hindi ba sinabi sa iyo ng anak mo? Anak, ano ba talaga ang nangyayari? Matandang babae, ang anak mo ay nang utang sa akin, ng 1 milyong high interest loan. 500,000 pa lang ang nababayaran niya, may utang pa siyang 1 milyon. Ngayon, alin sa dalawa, magbayad kayo ng utang. O dadaanin natin ito sa patakaran ng batas ng lansangan. Ano? 1 milyong utang sa patubuan. Anak, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ka nang utang? Nang ganoon kalaking pera sa patubuan? Hindi ba't kumuha ka na ng mahigit 1 milyon mula sa bahay? Anak, magsalita ka naman. Hindi pang negosyo ang utak ng anak mo. Naloko siya ng ilang milyon sa iba't ibang pagkakataon. Isa siyang malaking tanga. Nalugi ng ilang milyon. Totoo pala ang lahat ng sinabi ng bunso. Mali ang pinagkatiwalaan ko sa buong buhay ko. Anak, ngayon, alin sa dalawa, magbayad ng utang. O puputulan ko ang kamay mo. Pumili ka. Boss Tiger, wala talaga akong pera. Hindi ba't may bahay pa kayo rito? Boss Tiger, ito na lang ang natitirang bahay ng pamilya namin. Kung mawawala pa ang bahay na ito, wala na kaming matitirhan. Boss Tiger, may pera ang bunso namin. Maghintay ka lang muna ng kaunti. Ina, tawagan mo na bilis ang bunso. Kung hindi, ang bahay natin ay talagang mawawala na sa atin. Oo nga, ina. Ngayon, ang bunso na lang ang makakapagsalba sa atin. Tawagan mo na bilis ang bunso. Ganoon ang ginawa natin sa bunso noon. Tapos ngayon gusto nyo pa siyang pagbayarin ng 1 milyong utang ninyo. Paano ko pahaharapin ang sarili ko para tawagan siya? Ina,
Kapag hindi ka tumawag, sa pangalawa mong anak, makikipag-divorce agad ako kay Chen Fugi. At papalitan ko rin ang apelyido ng paborito mong apo, para mawala ng tagapagmana ang pamilyang Chen. Ano ba ang nagawa kong kasalanan para magkaganito? Sige, tatawag na ako. Oh. Hello, ina. Chen Fan, ang kuya mo. Pinuntahan siya ng mga nagpapautang ng 5-6. Gusto nilang kuhanin ang bahay niya. Kapag nawala ang bahay na iyon, ako at ang pamilya ng kuya mo, ay mawawalan na ng matitirhan. Hindi mo ba pwedeng tulungan ang kuya mo? Chen Fan, nagmamakaawa na si ina sa iyo, pwede ba? Kapatid mo pa rin siya sa dugot laman. Sarili mong kuya. Ngayon, ikaw na lang ang makakatulong sa kanya. Bunso, alam na ni kuya na nagkamali siya. Basta't tinulungan mo si kuya. Na malampasan ang krisis na ito. Makikinig na ako sa iyo sa susunod. Utang muna ito ni kuya sa iyo. Tiyak na babayaran kita. Tama, bunso. Tulungan mo na kami sa huling pagkakataong ito. Talagang ito na ang huli. Chen Fan, magsalita ka naman. Pauwi na ako ngayon. Chen Fan, tutulungan mo talaga ang kuya mo. Utang pa sa 5-6 iyan. Sa kabila ng ginawa nila sa iyo, hindi mo na sila dapat tinutulungan. Kapag tumulong ka ngayon, tiyak na may susunod pa, at paulit-ulit na lang. Alam ko, pero, ina ko pa rin siya. Kailangan kong bayaran ang utang na loob sa pagpapalaki sa akin. Sige, dahil nakapagdesisyon ka na, sasamahan kita. Lin Won, bakit nandito ka? Lin Won, ang kapatid ni Chen Fugi. Huwag mong sabihing boyfriend mo siya. Bakit? May reklamo ka? Hindi po. Paano naman ako mangangahas na magreklamo? Nagulat lang ako. Ang nag-iisang tagapagmana ng Lin Group ay pumili ng isang hampas lupang taga-bukid para maging boyfriend. Kaya pala nakabili ng Benz ang pangalawa, dahil pala nakakapit siya sa mayaman. Ang 1 milyon na iyon ay barya lang sa kanya. Ligtas na tayo. Bunso, hipag, tulungan niyo kaming bilisin. Nabayaran ng 1 milyong ito. Ang pera, hindi ko babayaran para sa inyo. Ano? Ang lakas ng loob mong. Bunso, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't pumayag ka na? Oo nga, bunso, ako at ang kuya mo. Alam na namin ang aming pagkakamali. Huwag mo nang palakihin ang bagay na ito. Kapag nakabawi na kami, tiyak na dodoblehin namin ang bayad sa iyo. Boss Hu, may utang silang 1 milyon sa iyo. Sapat na ba ang bahay na ito para pambayad? Ayos na ba? Kung ganoon, kunin mo na ang bahay, Sir Hu. Bunso, anong ibig mong sabihin? Bahay ko ito. Anong karapatan mong magdesisyon para sa akin? Bunso, gusto mo ba talaga kaming ipagtabuyan sa kamatayan? Kami kaya ang kuya at ate mo. Bakit napakawalang puso mo? Hindi ka ba natatakot na sumbatan ng ibang tao? Bunso, ang 1 milyon na ito ngayon, kailangan mo akong tulungang bayaran. Kung hindi, tatawagin ko ang buong nayon para husgahan ka, para masira ang reputasyon mo. Sige, kuya, tawagin mo ang buong nayon para manghusga. Tingnan natin kung sino ang kakampihan nila, ikaw o ako. Noong naghati tayo ng ari-arian, napunta sa iyo ang 3 bahay, at binigyan mo lang ako ng 1 lumang bangkang pangingisda, kahit ang naipon kong 500,000. Para sa pagpapakasal ko, kinuha mo rin lahat. Noong oras na iyon, bakit hindi mo iyan sinabi? Ikaw ang nangutang sa 5-6. Bakit ako ang dapat magbayad para sa iyo? Ina, pagsabihan mo nga si Bunso, hayaan mo na, ipaubayan na kay Sir Hu ang bahay. Hindi maaari, akin ang bahay na ito. Tingnan ko lang kung sinong manggahas na umagaw nito. Sige, ang bahay, ibibigay ko. Sana ganito na lang noon pa, di ba? Alis na tayo, sandali lang. Mayroon pa. Sir Hu, pag-usapan natin ito. Ang utang ng kuya ko sa iyo ngayon ay bayad na at tapos na. Sa susunod, pakiusap naman, Sir Hu. Huwag mo nang papautangin. Ang kuya ko kahit 1 sentimo. Pwede ba? Ang hiling mong iyan ay medyo lumalampas na sa linya. Ito ang trabaho ko. Sino ba naman ang tatanggi sa negosyong lumalapit sa pinto? Ang bagay na ito ay wala sa akin, kundi nasa kuya mo. Basta hindi siya lalapit para mangutang. Hindi ko naman siya mapipilit na mangutang. Hindi. Ang gusto ko lang ay ikaw. Sir Hu, magbigay ka ng malinaw na sagot. Pwede ba ito o hindi? Bata, huwag mong isipin na dahil nakasandal ka sa pamilya Lin, ay pwede ka nang magmayabang sa harap ko. Sino ka ba sa akala mo? Huwag mong sagaran ng pasensya ko. Sir Jiu, may gusto sana akong hindyong tulong sa inyo. Pinapasagot ni Sir Jiu ang telepono. Opo, Sir Jiu,
Naiintindihan ko po, gagawin ko po ang utos ninyo. Pasensya na talaga, kapatid na Chen Fan. Hindi natin nakilala ang sarili nating kakampi. Sana sinabi mo agad na, kilala mo si Sir Jiyu. Kunin mo na ulit ang bahay. Kinalimutan na natin ang utang na iyon. Ang utang ay dapat bayaran. Ito ang nararapat. Ako, si Chen Fan, ay laging makatwiran. Ibibigay ko sa iyo ang bahay, para mabura na ang utang. Sana lang, Kuya Hu, huwag mo nang papautangin muli. Ang kuya ko, sige, huwag kang mag-alala, kapatid na Chen Fan. Sinisiguro ko sa iyo, mula ngayon sa buong lungsod, walang sinuman ang mangangahas na magpahiram kahit isang kasing kay Chen Fugi. Nabili ko na pabalik ang lumang bahay natin. Mula ngayon, lumipat na kayo roon para tumira. Ina, ang bahay na ito ay para sa pagtanda ninyo. Ituring ninyo itong pambayad ko, sa pagpapalaki ninyo sa akin. Pagkatapos nito, huwag nyo na akong hahanapin pa. Xiao Fan. Patawad, kasalanan ni Ina sa iyo. Laging kinakampihan ni Ina ang kuya mo. Iniisip ko laging masunurin ka, nakikinig kay Ina. Kaya sa isip ko, lagi akong nakapanig sa kuya mo. Hindi ko man lang inisip ang kapakanan mo, hanggang sa umabot ka sa ganitong sitwasyon. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Sana lang ay maging maayos ang buhay mo sa hinaharap. Bunso, alam na rin ni kuya na nagkamali ako. Naging gago ako noon. Babawi si kuya sa iyo sa hinaharap. Hindi sa alam mo ang pagkakamali mo. Kundi dahil ngayon, wala ka nang natitira pa. Si Ina ay sa iyo ko na ipapaubaya para alagaan. Kung walang mahalagang bagay, huwag na tayong mag-ugnayan pa. Chen Fan, nandito pa ako para sa iyo. Lagi akong sasama sa tabi mo. Salamat sa pagsama sa akin nitong mga nakaraang araw. Salamat sa iyo. Noong nasa pinakamahirap akong sitwasyon, tumayo ka sa tabi ko. May gusto akong sabihin sa iyo. Lagi kong hinahangad ang malawak na karagatan at mga bituin. Ang karagatan ang aking trabaho. At ikaw naman ang aking mga bituin. 1. Gusto mo bang maging kasintahan ko? Ang mamahaling perlas ng kabibe na ito, talaga bang ibibigay mo sa akin? Hindi lang perlas ng kabibe, kahit pa ang mga bituin sa langit, susungkitin ko para ibigay sa iyo. Mabulaklak magsalita. Hindi na maaga, bumangon ka na. Samahan mo akong makipagkita sa ilang tao. 1. Bakit mo ako dinala rito? May usapan pa naman ako sa iba. Dahil makikipagkita ka sa mga taong iyon, para pag-usapan ang negosyo. Hindi ka naman pwedeng magsuot ng ganyang kapobring damit. Ang isang amo ay dapat magmukhang kagalang-galang na amo, hindi ba? Mga taga-nayon lang naman sila. Hindi na kailangang maging masyadong formal. Hindi pwede. Kasintahan na kita ngayon. Makinig ka sa akin pagdating sa pananamit at pamumuhay. Sa ibang bagay, ako ang makikinig sa iyo. Sige, masusunod ang gusto mo. Tuloy po kayong dalawa. Bakit kayo nandito? Bakit? Hindi ba kami tanggap dito? Tuloy po kayo. Siyempre naman, welcome po kayo, Miss Lin. Ginoong Chen. Gusto niyo po bang tingnan ang mga suit? Ilabas mo lahat ng pinakamahal na custom suit dito sa shop nyo, at ipasubok kay Chen Fan. Pumipili kami ng ilang isusuot para sa kasal. Kasal. Magpapakasal na kayo. Oo, sa susunod na buwan. Sa oras na iyon, dapat pumunta kayo para uminom ng alak ng kasal. Sandali lang po, kukunin ko lang ang mga suit. Hindi masama, mas naging gwapo ka. Lahat ng sinubukan ko kanina, ibalot mo na lahat para sa akin. I-card natin. 1. Hayaan mo na ako ang magbayad. Huwag na, boyfriend kita. Ang boyfriend ko. Siyempre ako ang magpapalayaw. Won Yu, sino ang lalaking iyon? Ang babaeng iyon ay parang anak ng may-ari ng Lin Group. Mayaman na may bilyong halaga. Ex-boyfriend niya. Ano? Ang gwapo ng boyfriend na iyon. Nagawa mo pa siyang pakawalan. Tuloy po kayo sa loob. Maupo muna kayo sandali. Ang ating President Lin at si Ginoong Chen ay darating na rin agad.
Das Huang, talaga bang yumaman na si Chen Fan? Tito, pagsisinungalingan ko pa ba kayo? Kasama ko si Kuya Chen. Tuwing pumapalaot kami, kumikita kami ng daan-daang libo, hanggang milyon-milyon. Kung hindi siya yumaman, makakapag-book ba siya sa isang 5-star hotel, ng ganito kalaking pribadong silid, para ilibre tayo ng pagkain? Ang pagkain dito, tiyak na napakamahal. Bigla tayong inimbita ni Chen Fan na kumain. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Hindi sinabi sa akin ni Kuya Chen. Malalaman din natin mamaya. Tito Lee, at mga nakatatanda sa nayon, kumain muna kayo. Hindi na masarap ang seafood kapag lumamig. Oo nga, kain na kayo ng mabilis. Iba talaga kapag sa 5-star hotel. Buong buhay ko akong nangingisda, pero hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na seafood. Mga mamahaling putahe ang nandito ngayon. Ang mga pambihirang pagkain ito, kahit mahuli namin ay hindi namin makain. Ngayong araw ay nakikain lang kami dahil kay Chen Fan. Para maranasan naman namin ang sarap, Tito Lee, tikman nyo rin po. Ang buong lamesang ito ngayon ay puro primera klaseng pagkain. Chen Fan. Tungkol sa malaking bangka ni Chen Yue, na lumubog sa dagat, nabalitaan ko na. Tinawag mo kami rito ngayon. Siguro ay may kinalaman dito, tama ba? Kung may problema, sabihin mo na ng diretsahan. Kundi ay hindi namin makakain ng maayos ito. Hindi ako mapakali rito. Dahil nagtanong na rin lang si Tito Lee, diretsahan ko na kayong kakausapin. Kung haharanggan ni Chen Yue ang daan ko, ako mismo ang sisira sa daan niya. Kaya naman, kailangan ko ang tulong ni Tito Lee, at ang suporta ng mga nakatatanda. Kung tutulungan ninyo ako, may tiwala akong sa loob ng 1 buwan. Ako ang magiging hari ng pangingisda sa nayon ng Xingang. Chen Fan. Maganda na may pangarap ka, pero ang pabagsakin ng pamilya ni Chen Yue ay hindi ganoon kadali. Gusto nyo na lang ba habang buhay? Natapakan ng pamilya ni Chen Yue. Pangatlong tiyo, dati, mayroon kayong 3 malalaking bangkang pangingisda tulad ng sa amin. Pero anong nangyari? Dahil sa pamilya ni Chen Yue, kahit isang bangka, wala nang natira sa inyo. Tito Chen. Nakalimutan mo na ba ang nangyari 8 taon na ang nakararaan? Dahil lang nakahuli kayo ng isang lambat ng malaking wild yellow croaker. Pinag-initan kayo ni Chende. Muntik nang mabali ang isang binti mo. At hanggang ngayon ay may pinsala pa rin ito, di ba? Tito Lee. Kung pag-uusapan ng pang-aapi ng pamilya ni Chen Yue, ikaw ang pinakamay alam niyan. Sa mga nakaraang taon, masyadong mapang-abuso ang pamilya ni Chen Yue. Palagi nilang binababaan ang presyo sa iyo, at palagi ka pa nilang pinagbabawalan, na kumuha ng isda mula sa iba. Kapag hindi sila nasunod, gagawa sila ng paraan sa lungsod, para walang manggahas na bumili ng mga isda mo, Tito Lee. Tito Lee. Tatanggapin mo na lang ba na habang buhay, kang tatapakan ng pamilya ni Chen Yue, nang hindi man lang nakakalaban? Chen Fan. Tama ang lahat ng sinabi mo. Sa mga taong ito, sawang-sawa na nga ako, sa pang-aapi ng pamilya ni Chen Yue. Pero ano namang magagawa ko? Hindi ko sila kayang labanan. Hindi ko sila kayang kalabanin. Oo nga. Hindi sa gusto naming magpapi, kundi dahil talagang hindi namin sila kayang kalabanin. Chen Fan, sa bagay na ito, talagang hindi ka namin matutulungan. Mga tito, huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman kayo pinapapili, ngayong araw na ito. Gusto ko lang kayong kausapin ng maaga, para magkaunawaan tayo. Ang inyong mga pangamba at pag-aalangan, ay lubos kong nauunawaan. Hindi ko naman kayo pinipilit, na tulungan akong kalabanin si Chen Yue. Bigyan ninyo ako ng 1 buwan, at saka kayo magdesisyon, kung sasama kayo sa akin para magtrabaho. Chen Fan. Mabuti kang bata. Pero, mabibigyan mo ba kami ng isang dahilan? Pangatlong tiyo, palaging sinasabi sa akin ng tatay ko, na ang tao ay hindi dapat makalimot sa kanyang pinagmulan. Sa loob ng isang pamilya o angkan, dapat ay nagtutulungan at nagkakaisa tayo. Nagkakaisa ang puso. Ilang dekada na ang nakalipas. Ang nayon ng Xingang natin ay isa pa lamang. Isang napakahirap na nayon ng mga mangingisda. Ang henerasyon ng aking lolo, at ng aking ama, ay umasa sa pagkakaisa at pagtutulungan. Sa pamamagitan ng ilang dekadang pagsisikap, ay napaunlad nila ang nayon ng Xingang.
Simula noong 10 taon na ang nakalilipas, nang makalakam ng pondo si Chende, para makabili ng isang malaking bangkang pangingisda, nagbago na ang lahat. Lahat ay ginipit ni Chende, gamit ang iba't ibang paraan. Hanggang sa ang mga tao sa nayon ng Shingang, ay napilitang sumapi sa armada ng pamilya Chende, para magtrabaho sa kanya, o kaya naman, ay mapilitang ibenta ang kanilang mga bangka. Talaga bang wala kayong balak na baguhin ang lahat ng ito? Simple lang ang gustong gawin ni Chen Fan na tulad ko. Iyon ay ang samahan kayong lahat na kumita ng pera ng magkakasama. Kuya Chen Fan, isang buwan ang nakalipas. Nagbubuhat pa ako ng mga kargamento sa daungan. Pagod na pagod sa buong araw, para lang kumita ng 1 o 200 yuan. Sa maliit na sahod na iyon. Kahit 10 taon ay hindi ako makakaipon ng perang pampakasal. Si Kuya Chen Fan ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Sa loob lang ng 1 buwan, binigyan niya ako ng 60,000 yuan. Katumbas na iyon ang kinikita ko sa buong taon noon. Kaya naman sumusuporta ako kay Kuya Chen Fan. Binigyan ka talaga ni Chen Fan ng 60,000 yuan sa loob ng 1 buwan. Tito, paano naman iyon magiging kasinungalingan? Kung hindi kayo naniniwala, tanungin ninyo ang mga magulang ko. Nasa kanila ang lahat ng pera ko. Kung ganoon nga ang sitwasyon, maaari nga nating pag-isipan ito. Dahil sa panggigipit ng pamilya Chende, maliit na barya lang ang kinikita natin. Sapat lang para mabuhay ang pamilya. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay. Tama, sawa na rin ako sa pamilya Chende. Ano kaya kung sumunod na lang tayo kay Chen Fan? Chen Fan, maaasahan ka at mahinahon ka palagi. Kung sa loob ng 1 buwan, ay kaya mo talagang talunin ang pamilya ni Chen Yue. Walang duda. Susunod ako sa iyo mula ngayon. Tama, Chen Fan. Basta't sa loob ng 1 buwan, ay mapapabagsak mo ang pamilya ni Chen Yue. Susunod kami sa iyo. Mga tito at nakatatanda, Tito Lee. Kung ganoon ay napagkasunduan na natin. Mauuna na akong uminom para sa inyo. Ang Shanghai Fisheries Company ay opisyal nang nagbubukas. Chen Fan, ako mismo ang nagpakawala sa iyo. Alam ko nang nagkamali ako, pero huli na ang lahat. Patawad. Chen Fan, ano ang tinitingnan mo? Nakalipas na ang liwanag ng buwan. Sa hinaharap, ang nais ko na lang makasama ay ang iyong malawak na karagatan ng mga bituin.